Si Masamune ay isang matabang kupol na mukhang kabayo. Malamig siyang tinanggihan ng crush dahil hindi raw siya nagsisipilyo. Kaya naman, nanood siya ng mga motivational videos ni David Goggins para mag-push-ups, at sinabing, hindi nila ako kilala anak. Kaya ngayon, mayroon na siyang pambihirang six-pack abs, na gustong madilaan ng mga kababaihan, lalo na ang kanyang dating crush. Noong araw, mukhang higanting bowling ball si Masamune. Dahil dito, palagi siyang binyo-bully kahit na galing siya sa mayaman na pamilya. Subalit, isang babae ang nagligtas sa kanya mula sa mga mapang-ipang bata. Ito ang naging dahilan upang magkagusto siya rito. Ngunit tinanggihan siya nito at tinawag na itlog. Ito ang nagudyok sa kanya na tahakin ang matinik na landas sa gym para makuha ang perpektong katawan. Ilang taon matapos tanggihan, si Masamune ay isa ng matipuno at maskuladong lalaki. Hindi na siya makapaghintay na gamitin ang kanyang pinag-aralang porma at diskarte sa lahat ng kababaihan sa kanyang bagong paaralan. Habang naglalakad siya patungo roon, tila nalimutan ng lahat ng babaeng nadadaanan niya ang huminga. Kalaunan, bahagya siyang nakikipaghalubilo sa klase. Isang napakagandang babae na nagngangalang Aki ang biglang sumulpot para hanapin ang isang lampang lalaki na tinatawag na Tenobi. Hinawakan niya ang kurbata ni Masamune na parang aso at tinanong kung siya ba si Tenobi. Ngunit mabilis na nagpakilala si Tenobi, kaya iniwan niya si Masamune para pagbalingan ang lalaki. Lumalabas na sumulat ito ng love letter kay Aki. Ngunit para sa babae, ang lakas ng loob nito ay isang malaking pambabastos. Binansagan niya itong puding boy at pinagpunit-punit ang sulat sa mismong mukha nito. Pagkaalis ni Aki, ipinaliwanag ng mga babae na kilala si Aki sa pagbibigay ng mapang-asar na palayaw sa mga lalaking nagtatangkang magtapat sa kanya. Kaya naman, tinatawag siya ng lahat na Cruel Queen. Naging pamilyar si Masamune sa kanya, kaya tumakbo siya para tingnan itong muli. Doon niya napagtanto na si Aki at ang babaeng malupit na tumanggi sa kanya noon ay iisang tao lamang. Dahil dito, nagpasya siyang lumaban. Nalaman niya mula sa kanyang kamag-aral na si Kajiro na si Aki ay may grupo ng mga sunod Sonurin na babae. Ngunit sa hindi malamang dahilan, palagi itong lihim na kumakain ng tanghalian ng mag-isa. Habang nag-iimbestiga, nakasalubong niya si Yoshino na palaging kasama ni Aki. Inakay siya ng tila may pagkalutang na babae patungo sa isang storage room kung saan naghahatid ito ng mga pagkain para kay Aki. Habang patanjin tingin siya sa loob sa harap ng mga babae, nahuli niya ang kanyang sarili. Walang pakialam si Aki at ninais na paalisan siya. Ngunit napansin ni Masamune ang mga nakasalansang tray ng pagkain na naubos na nito. Ang mas malala pa, alam ng napakalakas ang tiyan ni Aki na muntik na nitong ikamatay sa sobrang kahihiyan. Nagsimula itong daldalan siya na kailangan niyang kumain ng marami dahil mababa ang kanyang blood sugar. Ngunit sawang-sawa na si Masamune. Gusto na lang niyang lumayo sa matako na babaeng kumakain ng lahat ng makita. Ngunit bago siya tumalikod para umalis, tinanong ni Aki ang kanyang pangalan. Nangako rin ito na sisirain ang buhay niya kung ipagsasabi niya ang lihim nito. Matapos ang engkwentrong iyon, nagpasya si Aki na gawing personal na utusan si Masamune para manatili itong malapit sa kanya. Habang nagdurusa si Masamune, ipinasapalagay naman ng lahat sa paaralan na bumubuo na sila ng isang romantikong relasyon. Isang araw pagkatapos ng klase, inutusan ng matako na reyna si Yoshino na kumuha pa ng mga merienda. Habang naghihintay, nilapitan siya ng puding boy nang subukan niyang asarin ito. Hinawakan ng lalaki ang buhok ni Aki. Itinanong niya kung bakit tila okay lang sa kanya ang makasama si Masamune ngunit hindi siya. Sa sobrang gulat, gagamit sana ng gunting ang lalaki para gupitan ang buhok ni Aki. Biglang sumulpot si Masamune at sinapo ang gunting gamit ang kanyang kalyadong kamay. Nang makita ng matabang lalaki ang dumurugong kamay ni Masamune, nakalimutan nitong mataba siya. Tumakbo ito ng mas mabilis pa kay Mayweather. Samantala, habang naglalakad palayo si Masamune na parang isang tunay na barako, ipinaalala niya sa kanyang sarili ang kanyang layunin. Nais niyang paibigan si Aki bago niya ito iwan sa pinakamasakit na paraan. Kinabukasan sa paaralan, nakakita si Masamune ng isang sulat sa kanyang locker na may pamagat na itlog. Dahil dito, nanggatog ang kanyang tuhod. Iyon kasi ang palayaw na ibinigay sa kanya ni Aki nang tanggihan siya nito.
Pagkalipas ng ilang oras, nasa loob ng silid-aralan si Masamune at sinusubukang alamin kung sino ang nagpadala ng sulat. Inisip niya ang posibilidad na si Aki ito. Ngunit kinalaunan ay itinakwil niya ang ideya dahil imposibleng gumawa ang prinsesa ng ganoong katsyip na sulat. Alam ni Masamune na kung gusto siyang ibunyag ni Aki, gagawin nito sa pinakadiyabolikong paraan. Nang tanungin siya ni Kajiro kung ano ang iniisip niya, nagsimula siyang maghinala kung ito ba ang nagpadala. Ngunit, biglang sumulpat si Tae na ikinagulat niya. Sakto namang may sumigaw sa klase ng salitang itlog. Sa sobrang gulat ay nahulog siya sa kanyang upuan. Gayunpaman, lumalabas na ilang mga kaklase lang pala ang nag-uusap tungkol sa pagkain. Nakahinga siya ng maluwag dahil ayaw na niyang balikan pa ang kanyang kahabag-habag na nakaraan. Naalala niya kung paano siya tinatawag ng kanyang mga lumang bully na itlog tuwing inaasar siya. Nang lumapit ang ilang mga babae para maglamang sa kanya, natakot siya. Baka ay bully din siya ng mga ito kapag nalaman nila na mukha siyang itlog noon. Nang sandaling iyon, hiniling ng guro na basahin niya ang isang linya mula sa kanilang binabasa. Ngunit sobrang nadala siya sa kanyang trahedyang imahinasyon kaya isang patak ng luha ang gamulong sa kanyang pisngi. Nagulat ang lahat sa nakita. Nagdahilan siya na naantig lamang siya sa kwento ng Romeo and Juliet. Sapat na ito para linlanggan ang kanyang mga kaklase na iisiping malambot ang kanyang puso. Ngunit habang nagbabasa, alam niyang hindi siya ligtas hanggat hindi niya nahahanap ang misteryosong tao na iyon. Matapos ang klase, naupo siya sa isang bench sa pasilyo. Napagtanto niya na kung malalaman ni Aki kung sino talaga siya, iyon na ang katapusan ng kanyang mga plano sa paghihiganti. Ibig sabihin, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay mapupunta lang sa wala. Kasama rito ang pagpapalit ng pangalan matapos siyang amponin ng kanyang lolo, at ang pagsasanay na parang si Saitama para maging fit. Biglang nagtakbuhan ang mga estudyante patungo sa kantina at nagsimulang mag-agawan sa pagkain. Napagtanto niya na pinapanood niya ang sikat na karera sa oras ng tanghalian na madalas niyang marinig. Sumali si Yoshino sa kaguluhan at sinubukang makipagsiksikan sa karamihan ngunit naitulak siya palayo. Bumagsak siya sa paraang nagbigay kay Masamune ng malinaw na tanawin sa kanyang likuran. Nang lapitan niya ito para kamustahin, nagsalita si Yoshino ng kung ano-anong kalokohan tungkol sa langit sa pag-aakalang namatay na siya. Nagpamulat ito kay Masamune na medyo may pagkaisip bata pala ito. Pagkatapos ay iniabot ni Yoshino sa kanya ang isang listahan ng mga pagkaing bibilhin. Nang tanungin ni Masamune kung gusto nitong siya na ang bumili para sa kanya, sumang-ayon naman ito. Matapos makipagpatayan sa siksik ang grupo ng mga tao, nagawa ni Masamune na makarating sa unahan. Sinabi niya sa tindera ang lahat ng merienda na nais niyang bilhin. Nang lumingon siya dala ang mga pagkain, nakita ni Yoshino kung gaano kasarap ang hitsura ng mga ito. Nagsimula na naman itong magdaldaw tungkol sa mahika, bago siya sinigawan ni Masamune na magpakatino. Habang naglalakad palayo si Yoshino dala ang mga pagkain, tinanong ni Masamune kung para kay Aki ba ang mga ito. Nang hilingin niyang sumama, sinubukan nitong tumakas. Ngunit isinandal niya si Yoshino sa pader at ginawa ang kanyang pinakamatinding porma habang hinahawakan ang baba nito. Nang mapansin niyang naiiyak na ito sa takot, humingi siya ng paumanhin. Bukod dito, nangako siya na ipapaliwanag niya ang lahat sa kanya pagkarating doon, kaya pumayag si Yoshino na isama siya. Pagkarating nila sa storage room, pinagalitan ni Aki si Yoshino dahil nahuli ito. Ngunit mabilis din itong nilamon ang mga merienda habang pinapanood siya ni Masamune mula sa pinto. Pagkaalis ni Yoshino, pumasok si Masamune. Sa sobrang lakas ng kanyang porma, hinanap ni Aki si Yoshino para iligtas siya nito. Nang tanungin ni Aki kung bakit siya nandoon, sinabi ni Masamune na dumaan lang siya para kamustahin ito. Gayunpaman, nang mapansin niya ang dami ng pagkaing naubos na nito, nakaramdam siya ng pagkasuklam. Nang tanungin ni Aki ang tungkol sa nasugatan niyang kamay, sinabi ni Masamune na medyo kumikirot pa ito. Sumagot naman si Aki na wala siyang intensyong isali ito sa gulo. Ang mahiyaing reaksyon ni Aki ay nagbigay ng kapanatagan kay Masamune dahil gusto niyang mas makonsensya pa ito. Dahil sa pag-uusap na iyon, nakumpirma niya na hindi si Aki ang misteryosong taong si X. Nagtaka siya kung sino ito. Sakto namang bumalik si Yoshino at nadapa sa parehong paraan gaya ng dati.
Hindi napigilan ni Masamune ang mapatitig sa likuran nito, kaya pinalo ni Aki ang kanyang mga mata. Nang abutan siya ni Yoshino ng inumin, nagulat si Masamune. Ipinaliwanag ni Aki na likas na magalang si Yoshino sa lahat kaya palagi itong yumuyuko ng awkward. Idinagdag pa niya na gusto niya lang na sa kanya lang maging magalang si Yoshino. Ngunit biglang idikit ni Masamune ang juice box sa pisngi ni Aki at sinabing gusto niyang mas umasa ito sa kanya kaysa kay Yoshino. Pagkaalis niya sa storage room, nagpanik si Aki. Ikinatwa naman ito ni Masamune dahil ibig sabihin nito ay umaayon sa plano ang lahat. Naisip niya ang mga pormahang linya na natutunan niya sa mga binabasa niyang manga. Nagbigay ito sa kanya ng lakas ng loob na tumuloy sa susunod na bahagi ng kanyang plano. Kalaunan sa araw na iyon, naglakad siya sa parke habang nagpaplano kung paano makukuha ang email ni Aki. Bigla siyang masilo sa isang bitag na gawa sa lubod ng isang misteryosong tao. Habang nakabitin, tinawag siyang itlog ng babae. Nang alisin nito ang kanyang talukbong, nakita niyang si Yoshino pala ito. Itinanong niya kung paano nito nalaman ang kanyang lumang palayaw. Bigla niyang naalala na nandoon din si Yoshino sa mansyon ni Aki noong bata pa sila. Matapos siyang ibaba, ipinaliwanag ni Yoshino na ang kanyang pamilya ay dantaon nang nagsisilbi sa pamilya ni Aki, ang mga Atagako. Nang marinig ito, naramdaman ni Masamune na sira na ang kanyang plano. Ngunit nang ipagtapat niya ang kanyang intensyon na gantihan si Aki, nagulat siya. Pagkalipas ng ilang oras, tinutulungan ni Masamune si Tae na magbuhat ng mga dokumento patungo sa klase. Nagpasya siyang hingin ang numero nito. Ngunit nang mapansin niyang zero ang kanyang contacts, tumakbo siya palayo sa sobrang kahihiyan. Sa loob ng klase, narinig niyang nakikipag-usap si Tae sa isa pang estudyante tungkol sa pangangailangan ng miyembro sa Beautification Committee. Kaya naman, nagboluntaryo siya bilang bahagi ng kanyang plano. Gayunpaman, habang naglilinis siya ng paaralan kasama ang ibang miyembro, binaliwala lang siya ng lubos ni Aki. Ilang oras matapos iyon, habang naglilinis si Masamune ng mga bintana ng silid-aralan, biglang sumulpot si Tae at nag-ayang manood ng pinakabagong pelikula ng Demon Slayer sa sinehan. Tinanggihan niya ito para sa kanyang plano. Pagkaalis ng babae, ipinagdiwang niya ang kanyang kasikatan sa mga babae hanggang sa biglang dumating si Aki. Nang galit itong magtanong tungkol sa relasyon niya kay Tae, sinabi ni Masamune na wala siyang nararamdaman para sa babae. Doon ay niyaya niyang makipag-date si Aki. Agad naman siyang pinasalamatan nito. Ngunit nang hingin niya ang email nito, sinabi ni Aki na kasalukuyang kinukumpuni ang kanyang telepono. Humiling na lang siya na magkita sila doon sa susunod na linggo. Nang dumating ang araw na iyon, sinundan ni Masamune ang mga pahiwatig na iniwan ni Aki. Ngunit matapos ang lahat ng hirap, tinanggihan lang nito ang kanyang alok na date. Pagkaalis ni Aki, sumulpot si Yoshino at nakiusap na hayaan siyang tumulong sa kanyang panliligaw kay Aki. Bigla nitong hinablot ang kanyang telepono at isinulat ang kanyang contact info. Kinabukasan sa paaralan, inanunsyo ni Tae sa klase ang napagpasyahan sa pagpupulong. Ang buong klase ay kailangang kumuha ng remedial na mga leksyon sa loob ng isang buwan kung kahit isang estudyante lang ang bumagsak sa proficiency test. Nang marinig ito, nagpanik ang lahat ng estudyante maliban kay Masamune na ngumiti lang na parang walang pakialam. Nang makita siya ni Tae, namula ang buong mukha nito at mahiyain siyang tinanong kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi ni Masamune na kailangan nilang magsumikap, ngunit sinabi ni Tae na madali lang ito para sa kanya dahil isa siyang henyo. Gayunpaman, sinabi ni Masamune na ang tunay na may madaling sitwasyon ay si Kojiro na kasalukuyang kumakain ng cake. Nang tanungin niya si Kojiro kung bakit hindi ito nag-aalala sa pagsusulit, masayang sinabi ng kanyang katabi na kailangan niya lang magsumikap para makakuha ng double digits. Single digit lang kasi ang nakuha niya noong nakaraang test. Dahil dito, napagtanto nila na mahina pala sa pag-aaral si Kojiro, kaya nagpasya si Masamune na maging permanenteng kasama nito sa pag-aaral. Sa kanilang unang sesyon ng pag-aaral, hiniling ni Masamune kay Kojiro na ilista ang mga bagay na alam nito. Ngunit sinabi nitong wala siyang alam kahit ano, kaya nagtaka si Masamune kung paano ito nakapasok sa paaralan sa unang pagkakataon. Sa mesa sa likuran nila, ganoon din ang itinatanong ni Aki tungkol kay Yoshino na kanyang tinuturuan. Nang mapansin ang isa't isa, tinanong ni Masamune kung nag-aaral ba sila para sa test.
Ipinaliwanag ni Aki na tinutulungan niya lang si Yoshino para maiwasan ng lahat ang remedial classes. Nagulat si Masamune na hindi pala matalino si Yoshino sa kabila ng hitsura nito. Nang sabihin ni Kojiro sa mga babae na tinuturuan siya ni Masamune, sinimulan siyang asarin ni Aki. Nang banggitin nito kung paano siya nahulog sa bitag nito noong nakaraang araw, binigyan siya ng hudyat ni Yoshino. Dahil dito, hinamon ni Masamune si Aki sa isang paligsahan kung aling grupo ang makakakuha ng mas mataas na marka sa proficiency test. Ang kasunduan ay kailangan siyang samahan ni Aki sa isang date kapag natalo ito. Nang tanungin ni Aki kung ano naman ang makukuha niya, sinabi ni Masamune na maaari siyang bigyan ng anumang palayaw na gusto nito. Lalakad din siya na may nakapaskil na papel sa kanyang likod hanggang sa makapagtapos siya. Gayunpaman, sinabi ni Aki na hindi pa iyon sapat. Iminungkahi niya na kailangan din siyang ibili ng tanghalian ni Masamune tuwing gusto niya, kaya sumang-ayon ito. Pagkaalis ng mga babae, nag-alala si Kojiro. Ngunit sinabi ni Masamune na huwag mag-alala dahil alam niyang 3 laban sa 1 ang laban dahil kakampi nila si Yoshino. Kalaunan sa araw na iyon, pinanood ni Aki si Yoshino habang nag-aaral. Nang tanungin ni Yoshino kung bakit hindi siya nag-aaral, sinabi ni Aki na may kumpiyansa siyang matatalo niya ang mayabang na lalaking iyon. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Yoshino na si Masamune ang kauna-unahang tao sa kasaysayan ng kanilang paaralan na nakakuha ng perpektong marka sa entrance exam. Ikinagulat ito ni Aki dahil akala niya ay puro kalamnan lang ang laman ng utak nito. Nang makitang nag-aalala ito, binigyan siya ni Yoshino ng isang nakatutuwang manga para makatulong sa pag-aaral. Ngunit nang basahin ito ni Aki, uminit ang kanyang utak sa mga romantikong eksena. Matapos ibaba ang libro, iginiit niyang hinding-hindi siya matatalo. Kinagabihan, tatawagan sana ni Masamune si Yoshino. Ngunit natorp siya dahil kung gagawin niya iyon, si Yoshino ang magiging kauna-unahang babae na kanyang tatawagan. Sa kabutihang palad, si Yoshino ang unang tumawag sa kanya. Ngunit nahirapan pa rin siya dahil alam niyang ito ang unang pagkakataon na sisigot siya ng tawag mula sa isang babae. Nang sa wakas ay sagutin niya ito, sinita agad siya ni Yoshino sa dami ng oras na inaksaya niya. Kaya naman, nagsinungaling siya na kailangan niya muna tapusin ang kanyang laro. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung tutulungan siya sa pastahan, ngunit tumanggi si Yoshino. Sarili niyang desisyon daw iyon at hindi muna siya kinonsulta bago pumusta. Kinabukasan, napatunayan na naman ang kahinaan ni Kojiro nang makakuha ito ng markang siyam sa pagsusulit. Nang lumapit ang mga babae, nagbato si Aki ng ilang napakahirap na tanong kay Masamune, ngunit nasagutan niya ng tama ang bawat isa. Habang nagpapatuloy ang pagsusulit, napagtanto ni Masamune na magkapantay lang sila ng antas ni Aki. Nagpalipas siya ng ilang araw sa masidhing pag-aaral kasama si Kojiro. Nagulat si Aki nang makita niya itong seryosong nag-aaral sa isang malapit na kafe. Kinabukasan sa klase, napagtanto ni Masamune na matematika na lang ang natitirang asignatura. May kumpiyansa siya rito dahil labis ang pagsisikap na ginawa niya sa pagtuturo kay Kojiro. Nang pumunta siya sa vending machine, nakasalubong niya si Yoshino. Humingi ito ng paumanhin sa pagtanggi sa kanya noon. Gayunpaman, sinabi niyang walang anuman iyon dahil siya naman ang nagpasimula ng laban. Tiniyak niya rito na hindi sila matatalo ni Kojiro. Nang marinig ito, iniabot ni Yoshino ang isang inumin. Hinilingan siya nito ng swerte bago mabilis na tumakbo palayo. Nang magsimula ang pagsusulit, natuwa si Masamune. Ang mga tanong ay eksaktong mga bagay na pinag-aralan nila ni Kojiro. Ngunit biglang sumakit ang kanyang tiyan. Naalala niya ang mga huling sinabi ni Yoshino habang inaabot ang inumin. Naging kainahinala sa kanya na baka nilagyan nito ng pampurga ang inumin para tulungan si Aki. Matapos ang pagsusulit, susubukan sana siyang lapitan ni Kojiro. Ngunit galit siyang naglakad palayo at hinawakan ang isang babae. Akala niya ay si Aki ito, ngunit isa lang pala sa kanyang mga tagahanga. Nang tanungin niya kung nasaan si Aki, ibinunyag nito na may lagnat si Aki at hindi pumasok. Nagpamulat ito sa kanya na nanalo na pala siya bago pa man iabot ni Yoshino ang inumin. Ngunit nakatanggap siya ng text mula kay Chinotsu. Ipinapakita rito na ang omelette na ginawa ni Kinui noong araw na iyon ay panis na pala. Pagkalipas ng ilang oras, nasa loob ng tren si Masamune na nakaporma na parang si Justin Bieber.
Naalala niya ang bilin ni Yoshino na makipagkita kay Aki sa istasyon para sa kanilang date. Pagkarating niya, nakita niya si Aki na suot ang isang anime costume. Nang tanungin niya kung bakit ganoon ang kanyang suot, nagdahilan si Aki na kailangan ang costume para sa unang date. Hindi nagtagal, nakarating sila sa sinehan at naupo si Masamune sa tabi ni Aki. Ngunit nagreklamo si Aki na masyado siyang malapit, kaya lumipat siya sa mas malayong upuan. Magkasama nilang pinanood ang isang nakatatakot na pelikula, tungkol sa isang kalbong hinahabol ng mga zombie. Napakatindi ng pelikula, kaya tila humiwalay ang puwet ni Aki sa kanyang katawan. Matapos ang pelikula, pumunta sila sa isang kainan. Nang tanungin ni Masamune ang tungkol sa kanyang gawi sa pagkain, sinabi ni Aki na may kinalaman ito sa kanyang nakaraan. Sakto namang may lumapit na babae para magtanong tungkol sa kanyang kasuotan. Nagsimula siyang magpaliwanag ng mga kakaibang bagay, kaya hinayla siya palayo ni Masamune para iligtas sila sa kahihiyan. Sa labas, sinabi niya kay Aki na hindi normal ang magsuot ng costume sa mga date. Pumasok si Aki sa isang dressing room para magpalit. Sa sobrang kahihiyan ay sumigaw ito sa loob. Nagmadaling samuri si Masamune sa pag-aakalang nasa panganib ito. Ngunit nakita niya itong walang masyadong suot, kaya binigyan siya nito ng isang malakas na suntok sa mukha. Kinagabihan, nagising siya sa isang bench habang nakahiga ang kanyang ulo sa kandanggan ni Aki. Sa kanyang pag-uwi, sinabi sa kanya ni Yoshino na tinutulungan niya ito. Naniniwala siyang kailangang suriin ni Aki ang kanyang sarili, kaya tinawag niya itong master. Pagkaraan ng ilang araw, nag-aaral si Masamune ng isang romance manga. Gusto niyang magdagdag ng mga bagong diskarte sa panliligaw. Dumating si Chinotso para hiramin ang libro. Nang tanungin kung bakit nag-aaral siya ng ganoon kagabi, ngumiti siya. Alam niyang ang pagpapatupad ng paghihiganti ay walang kaibahan sa pag-aaral ng mga leksyon. Kinabukasan sa paaralan, nagbabala si Aki kay Yoshino na huwag na muli siyang bibigyan ng mga maling impormasyon tungkol sa mga kasuotan. Habang pinapanood sila ni Masamune, ngumiti siya. Alam niyang ang susunod na bahagi ng kanyang plano ay magtitiyak sa kanyang tagumpay. Nang oras na para sa remedial class, naupo si Masamune sa tabi ni Aki. Nang tanungin siya kung kailangan ba talaga niyang maupo roon, sinabi niyang oo. Sa oras ng leksyon, patuloy na nakatitig si Masamune kay Aki. Gayunpaman, pumasok si Masamune sa kanyang mapang-akit na porma. Sumagot siya na sa kanya lang nakatuon ang kanyang mga mata. Ngunit ang mga salitang ito ay nagdulot lang ng takot at ilang kay Aki. Matapos ang klase, napakalakas ng ulan kaya ginagamit ng mga estudyante ang kanilang mga bag bilang panangga. Ngunit sumugod muli si Masamune at iniabot sa kanya ang kanyang payong habang nagbibitiw ng mga mapang-akit na salita. Habang tumatakbo siya sa ilalim ng ulan, ipinagdiwang niya ang matagumpay na paggamit ng kanyang mga linya. May kumpiyansa siyang nakuha na niya ang puso nito. Gayunpaman, kinagabihan ay ipinaalam sa kanya ni Yoshino ang isang bagay. Ang kanyang mga sinabi ay nagdulot lang ng matinding ilang kay Aki. Hindi makapaniwala si Masamune. Nilinaw ni Yoshino na binanggit ito ni Aki ng 24 na beses sa araw na iyon. Inamin din nito na sumasang-ayon siya rito. Nagsimulang ipangaral ni Masamune kung gaano kaganda ang kanyang binasang manga. Ngunit sinabi ni Yoshino na hindi iyon ang problema. Iminungkahi niya na lumayo muna siya kay Aki ng ilang sandali. Habang nakatitig siya sa kanya ng may gulat, ipinaliwanag ni Yoshino ang sitwasyon. Hindi siya pwedeng patuloy na sumugod at kailangang baguhin ang kanyang diskarte. Pagkarating ni Yoshino sa mansyon ni Aki, pinagalitan siya nito dahil nahuli siya. Nagsinungaling siya na dahil ito sa isang pas ang gala bago iniabot ang pagkaing binili. Samantala, binasa ni Masamune ang isa pang kabanata ng kanyang manga. Nakita niya na mas nahuhulog ang loob ng babae sa bidang lalaki kapag malamig ang pakikitungo nito. Gayunpaman, nagtaka siya kung magiging kabaligtaran ba ang mangyayari sa kanyang sitwasyon. Baka lalo lang siyang kapuputan ni Aki dahil dito. Kinabukasan sa paaralan, nakasalubong ni Masamune si Aki. Babatiin na sana niya ito nang magalang nang maalala niya ang tagubilin ni Yoshino. Binaliwala niya ang pagtatangka nitong makipag-usap at malamig na naglakad lagpas sa kanya. Pagkarating niya sa klase, nagulat siya na nagawa niya itong isagawa. Ngunit natatakot pa rin siya na baka nasira niya ang lahat ng pagsisikap na kanyang nagawa hanggang sa sandaling iyon.
Sa oras ng remedial class, sinubukan ni Aki na ibalik ang kanyang payong. Jimit muli niya itong binaliwala at pumunta sa ibang mga kaklase para bumati. Nang makasalubong muli ni Masamune si Aki kinabukasan, may kumpiyansa siya na magkakagusto na ito ng husto sa kanya. Subalit, mabilis na tumalikod si Aki at naglakad palayo. Naging dahilan ito upang bigyan siya ni Yoshino ng isang masamang tingin. Isinalalan niya ang hudyat ni Yoshino na nangangahulugang kailangan niyang panatilihin ang kanyang distansya. Ngunit hindi nagtagal ay labis siyang nahirapan. Nagreklamo siya sa loob ng banyo na baka bumalik na naman siya sa pagiging isang simpleng background character. Ilang sandali pa, habang naglalakad siya sa pasilyo, nilapitan siya ni Aki na mukhang galit na galit. Prangka nitong sinabi sa kanya na mayroon siyang ilang sasabihin. Nalito ng husto si Masamune dahil inaasahan niyang kikilos ito ng kalmado at mahiyain tulad ng sa manga. Nang subukan niyang maglakad palayo, pinigilan siya ni Aki. Binato nito ang payong sa kanyang ulo at hinaranggan ang kanyang daan na parang isang rugby player hanggang sa makalusot si Masamune. Gayunpaman, hinayla siya pababa ni Aki gamit ang kanyang kurbata. Agresibo siyang tinanong nito tungkol sa kanyang ikinikilos kamakailan habang sinusubukan naman niyang makawala sa pagkakahawak nito. Naitanong niya sa sarili kung hindi ba niya mararanasan ang buhay ng isang bida sa romance anime. Biglang lumambot ang boses ni Aki at tinanong siya kung bakit niya ito binaliwala. Nagulat ng husto si Masamune dahil napagtanto niyang may marupok din palang emosyon ang malupit na reyna. Matapos tumayo, sinabi niya kay Aki na hinihintay niya lang itong magsalita ng ganoon. Sinabi naman ng dalaga na napakasama niya dahil sinadya niya itong gawin. Nang tanungin ni Aki kung bakit niya ito ginagawa, sinubukan niyang sabihin na gusto niya ito. Ngunit pinutol ito ni Aki at tinanong kung ano ang magugustuhan sa isang tulad niya. Matapos mag-isip ng iba't ibang sagot sa kanyang sarili, sumagot si Masamune na gusto niya ang lahat sa dalaga. Sinabi niya na si Aki ang pinakamagaling sa lahat bago mabilis na tumakbo palayo. Habang mabilis na tumatakbo sa bakuran, tinanong niya ang kanyang sarili kung bakit siya biglang tumakbo matapos makakuha ng malaking pag-unlad. Tinawagan niya si Yoshino para humingi ng tulong sa susunod na hakbang. Nang magkita sila sa parke, nakiusap siya rito na bigyan siya ng mga linyang magpapatibok ng husto sa puso ni Aki, ngunit tumanggi si Yoshino na magsalita. Kinabukasan, nagpa siya si Masamune na bigyan si Aki ng isang love letter. Ngunit nahuli siya ni Aki bago pa man niya ito mailagay sa locker nito. Iniabot niya ang sulat at sinabing iyon ang kanyang nararamdaman. Itinapon lang ito ni Aki sa basura at sinabing galit siya sa kanya. Habang sinusubukan niyang magpaliwanag, sinabihan siya nitong manahimik dahil matagal na nitong nababasa ang kanyang mga kalokohan. Pagkaalis ni Aki, sumulpat si Yoshino. Nang magreklamo si Masamune tungkol sa nangyari, sinabi ni Yoshino na ipaubaya na lang ito sa kanya. Patuloy pa rin siyang nanghingi ng gabay. Ngunit sinabi ni Yoshino na wala siyang pakinabang sa sandaling iyon dahil hindi niya man lang masabi kung ano ang gusto niya kay Aki. Kasabay nito ay nangako siya na ang gagawa ng paraan para mapainlove ang dalaga sa kanya. Pagkaalis ni Yoshino, nagpa siya si Masamune na hindi siya uupo lang at hahayaang iba ang gumawa ng lahat ng trabaho sa kanyang paghihiganti. Kinabukasan, nasa duyan si Aki at iniisip kung paano niya nahuli si Masamune na lihim na nakikipagkita kay Yoshino. Sa sobrang selos, sinimulan niyang tapakan ang payong nito hanggang sa dumating si Yoshino. Sinabihan niya itong bumalik na sa klase, ngunit biglang nagtapat si Yoshino na lihim silang nag-uusap ni Masamune. Nang tanungin kung ano ang nararamdaman niya rito, sinubukan ni Aki na magpakatapang. Nang hawakan ni Yoshino ang kanyang mukha, inamin ni Aki ang totoo. Ayaw na niyang masaktan muli ang kanyang puso ng isang lalaki. Gayunpaman, sinabi ni Yoshino na kay Aki lang nakatuon ang mga mata ni Masamune. Nang tanungin kung ganoon din ang nararamdaman nito, lumingon si Aki para sumagot ngunit nakitang wala na ang kanyang kasama. Habang hinahanap si Yoshino, nalunod sa iniisip si Aki tungkol sa kanyang sitwasyon sa pag-ibig. Muntik na siyang masagasaan ng kotse, ngunit nailigtas siya ni Masamune. Ngunit bago pa man may pagtapat ni Aki ang kanyang nararamdaman, naantala sila ng isang babae sa loob ng kotse. Kinilala nito si Masamune bilang kakilala at bigla siyang niyakap. Ang lalaki naman ay walang kinalaman kung sino ito. Habang nakatupad si Masamune sa sobrang gulat,
Napansin niyang nakadikit sa kanya ang katawan ng babae. Nagdulot ito ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Nang mapansin ito ng babae, mabilis itong lumayo at humingi ng paumanhin. Sinabi nito na ang kanyang mga dalangin ang nagtulot upang magkita silang muli. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay habang nakangiti. Ang lambot ng mga kamay nito ay nagpadala sa isip ni Masamune sa ibang mundo. Ngunit pinanatili niya ang kanyang porma at sinubukang alalahanin kung sino ito. Nang tanungin siya kung natatandaan niya ito, sinabi ni Masamune na nagkakamali ito ng tao. Biglang sumulpat ang katulong nitong si Shidao at sinabing kailangan na nilang umalis. Sinabi ng babae kay Masamune na ikinagagalak niya itong makita. Umaasa siyang magkikita silang muli sa lalong madaling panahon bago pumasok sa kotse kasama si Shidao. Pagkaalis nito, pinagpawisan ng husto si Masamune dahil alam niyang baka masira ang pagkakataon niya kay Aki. Lumingon siya kay Aki para magpaliwanag na wala siyang ideya kung sino ang babaeng iyon. Ngunit sinabihan lang siya nito na maglaho na bago naglakad palayo. Sa loob ng kotse, ipinaalala ni Shidao sa babaeng si Neko ang pangako nito sa kanyang ama. Sumagot naman si Neko na hindi niya ito nalilimutan. Ngumiti siya sa kanyang refleksyon habang sinasabing magiging isang kawili-wiling laro ito. Nang maglaon, nananaginip ng gising si Masamune sa pasilyo. Tila ba nasa isang talk show siya kung saan inaanunsyo niya sa karamihan ang kanyang plano. Gusto niyang turuan ng leksyon ang mga maiinit ang ulong kababaihan. Nang lumabas ang larawan ni Aki sa screen, sumigaw siya na wala siyang kasalanan. Nakiusap siya na pakinggan siya nito. Gayunpaman, panaginip lang ang lahat at mabilis siyang naipit sa siksikan ng nagugutom na karamihan sa pasilyo. Matapos makabili ng pagkain, pumunta siya sa storage room ng gym. Umaasa siyang makikita ang kanyang prinsesa para amuin ito gamit ang pagkain dahil alam niyang hindi niya ito tatanggihan. Bago pa man siya makapasok, isang salarin na nagtatago sa mga halaman ang nagpaputok ng mga larwang bala sa kanya. Matapos niyang magreklamo, lumabas si Yoshino at ipinakitang siya pala ang may gawa niyon. Nang tanungin kung bakit niya ito ginawa, sinabi nitong sumusunod lang siya sa utos ni Aki na itaboy siya kapag lumapit sa kanyang teritoryo. Nalungkot si Masamune dahil galit pa rin sa kanya si Aki. Sinabi naman ni Yoshino na dahil ito sa nangyari sa kanila noong nakaraang araw bago tinanong kung ano ang ginawa niya. Matapos isalaysay ang nangyari, sinubukan niyang ipaliwanag na wala siyang ideya kung sino ang babaeng iyon. Ngunit muli siyang pinagbabaril ni Yoshino ng larwang baril habang tinatawag siyang sakam dahil sa pagkilos ng mag-aiso. Nang sabihin niyang masyado siyang mahina para makuha ang babae, sinabi ni Yoshino na hindi iyon ang punto bago ito tumakbo palayo. Nang mapagtantong iniwan siya ng kanyang master, sinimulan niyang mag-ensayo ng mga banat sa kanyang isip para pasayahin si Aki. Matapos mabaigo sa kanyang sariling imahinasyon, iniwan niya na lang ang pagkain sa labas ng storage room. Kinabukasan, nasa loob ng klase si Masamune at iniisip ang kanyang nakatagpong magandang babae. Napagtanto niya na pasok ito sa kanyang tipo, ngunit nababahala pa rin siya dahil hindi niya alam kung sino ito. Habang iniisip niya ang katigasan ng ulo ni Aki, napansin ni Kojiro at Tae na iba ang ikinikilos niya sa araw na iyon kumpara sa ibang mga araw. Sakto namang inanunsyo ng guro na mayroong bagong transfer student na sasama sa kanilang klase. Nalaglag ang panga ni Masamune nang makitang ang babaeng iyon pala iyon. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Neko. Habang naglalaway ang lahat ng kalalakihan sa kanya, kinindatan niya si Masamune bago umupo sa kanyang upuan. Sa 5 minutong break, gustong samantalahin ni Masamune ang pagkakataon na magtanong kay Neko. Ngunit naunahan siya ng ilang mga babae na nagtanong kung saan siya galing na paaralan. Sinabi ni Neko na galing siya sa isang eksklusibong boarding school para sa mga babae na nagngangalang Psycho. Kinilala naman ito ng isang babae bilang paaralan ng mga mayayaman na sikat at lumalabas sa telebisyon. Sinubukan ni Masamune na makipag-usap sa kanya, ngunit hindi siya makasingit sa mga usisera hanggang sa matapos ang break. Sa susunod na break, galit niyang pinanood ang mga babae na nakapalibot pa rin kay Neko, habang ang isa pang naiinggit na kaklase ay niyaya si Kojiro na sumali sa kanila doon. Sinubukan niyang tumanggi, ngunit nilagyan siya ng bata ng laso sa ulo, habang hinihimok siyang magpanggap bilang kanilang rainbow friend, hanggang sa nagboluntaryo si Masamune na siya na lang ang papalit sa kanyang pwesto.
Nagulat dito si Kojira, ngunit sobrang nagpasalamat ang ibang mga lalaki kaya nangako silang ililibre siya sa McDonald's at karaoke. Nang lumapit siya sa kanilang mesa, sinubukan niyang magsimula ng kwentuhan, ngunit biglang kakaiba ang naging reaksyon ng mga babae. Pagkatapos ay ibinunyag ni Tae na lumipat pala si Neko sa paaralan nila para lang sa kanya, na naging dahilan upang napasigaw siya sa gulat. Nang makita ito, sinabi ni Neko na wala naman talaga siyang malay at idinagdag na pumunta siya dahil may utang na loob siya rito. Noong Pasko 3 taon na ang nakalilipas, tumayo si Neko sa kanto ng kalye para makiusap sa mga tao na mag-donate sa kanyang charity project. Nang magsimula na siyang manggatog sa tindi ng lamig ng taglamig, binalot siya ni Masamune gamit ang kanyang jacket at naghulog ng pera sa kahon. Habang naglalakad ito palayo, hinabol niya ito, at nang maabyutin niya, pinayuhan siya nitong magsuot ng mas makapal na damit, sabay biro na baka liparin siya sa tindi ng lamig. Sa kasalukuyan, sinabi ni Neko sa lahat na ang mga salitang iyon ang nagpakita kay Masamune bilang isang anghel sa kanyang mga mata, at nagsimula namang magtilian ang lahat dahil sa kanyang mala shoujo manga na kwento. Gayunpaman, alam ni Masamune na hindi siya ang tinutukoy nito, dahil 3 taon na ang nakalilipas, siya ay mataba pa at nag-eensayo pa lang para magkaporma ang katawan. Bigla niya itong hinawakan at niyayang mag-usap, kaya naman napasigaw sa paghanga ang mga adik sa romcom sa kanilang paligid. Habang tumatakbo siya palabas kasama ito, sinubukan siyang babalaan ng babae na hindi niya kayang sumabay, ngunit bigla na lang itong lumuhad sa sobrang pagod. Nang makita ni Masamune na may dugo sa bibig nito, desperado siyang naghanap ng tulong. Ngunit sinabi ng babae na ayos lang siya, dahil nahilo lang siya ng kaunti. Tinulungan niya itong tumayo, ngunit napansin niya ang isang supot ng kamatis sa sahig, kaya napagtanto niyang peke lang ang dugo. Para pagtakpan ang kanyang kakatwang panlilinlang, nagsimula siyang magpaliwanag ng kung ano-anong walang kwentang bagay tungkol sa tomato sauce, ngunit iniba ni Masamune ang usapan at tinanong kung bakit ito nagsisinungaling, lalo pat hindi naman niya ito kilala. Pagkatapos ay ipinagtapat nito ang kanyang nararamdaman sa kanya, ngunit sinabi niya rito na may gusto na siyang iba. Maya-maya pa, ipinakita niya si Aki rito. Ngunit isiniwalat ng babae na hindi ito magiging problema, at naglakad patungo sa kanya. Gumawa ng diversyon si Masamune sa pamamagitan ng pagbubukas ng bintana. Ngunit umihip ang hangin at nailipad ang palda nito, kaya nabunyag na wala pala itong suot na underwear. Hindi nagtagal ay nakipag-usap itong muli kay Masamune. Labis itong ikinagalit ni Aki kaya naglakad ito palayo. Nang habulin siya ni Masamune, sinubukan niya itong itulak ngunit aksidente niyang nasuntok ang guro. Dahil dito, pinarusahan silang dalawa na maglinis ng pool. Habang naglilinis, sinubukan siyang asarin ni Aki ngunit nahulog ito sa ilog. Matapos siyang iligtas, sinabi muli ni Masamune na gusto niya ito. Hinamon siya ni Aki na patunayan ito sa pamamagitan ng paghalik sa kanya. Samantala, naghihintay si Yoshino kay Aki sa bakuran nang biglang sumulpat si Neko, sabay banggit kung gaano kainit ang araw na iyon. Naupo si Neko sa tabi nito at tinanong kung alam ba niya kung nasaan si Masamune. Nang tanungin ni Yoshino kung bakit sa kanya ito nagtatanong, ikinatwiran niyang siya ang pinakamainam na tanungin. Sa may pool, nang hilingin ni Aki kay Masamune na halikan siya, sinimulan niyang i-imagine ang lahat ng eksena ng halikan na nakita niya sa sulasok. Dahil dito, nawalan siya ng maihahayag. Nang makita ito, tinanong ni Aki kung masyado ba itong mabigat para sa kanya. Sinabi pa nitong dapat ay kaya niya itong halikan kung talagang gusto niya ito. Gayunpaman, naramdaman ni Masamune na ang paghalik ay parang pagtalon ng diretso sa dulo ng kanyang plano para sa kamatayan o pag-ibig. Sa isang eksotikong bakasyon sa dalampasigan nilang dalawa, susubukan siyang halikan ni Aki, ngunit tatanggihan niya ito agad at maglalakad palayo upang makumplito ang kanyang misyon. Hindi niya kailanman naisip na mamadaliin nito ang paghalik sa gitna ng kanyang plano, bago pa man ito tuluyang mahulog sa kanya. Nang makitang nag-aalangan siya, naglakad ito palayo. Ngunit hinailan niya ito nang malapit sa kanya. Nagsimula siyang magpanik dahil unang pagkakataon niyang makakahalikan ang isang bagay maliban sa kanyang unan. Upang mapadali ang sitwasyon para sa kanyang sarili, inisip niya na ito ay isang piraso ng hamon, at nagawa nitong lumapit para sa halik. Ngunit sobrang natarante si Aki kaya naman napatalsik niya ito gamit ang isang uppercut.
Nang tanungin niya kung bakit niya iyon ginawa, biglang nagkunwaring mahiyain ang meniting ulong babae, at lalo lamang itong nakairita sa kanya. Saktong pagkatapos nyon, dumating si Tae kasama ang ilang mag-aaral at nagtanong kung ano ang ginagawa nila roon. Ipinaliwanag naman ni Masamune na naglilinis sila ng pool bilang parusa. Nagsinungaling din siya na tumalon sila sa tubig para tingnan kung gumagamit ba sila ng devil fruit o hindi. Ngunit sinabi ng babae na katangahan ang gawin iyon ng may suot na damit. Nang tanungin niya kung ano ang ginagawa nito roon, sinabi nitong mayroon siyang swimming practice. Napagtanto ng ating bida na nasa swimming club pala ito, na siyang nagpapaliwanag sa magandang forma ng kanyang katawan. Matapos itong umalis, umahan si Aki mula sa pool at sinabi sa kanya na tatanggapin na niya ang katotohanang mahal na mahal niya ito. Gayunpaman, humarap ito sa kanya na may pilit ng ngiti at sinabing nagbabangon ito ng tanong kung sino ang makakagawa nyon, na nagdulot sa kanya ng labis na pagkabanaz. Pagkalipas ng ilang oras, nakaupo siya sa bakuran habang iniisip kung paano siya tinanggihan ng nakakairitang may utak-ipis para sa isang bagay na mismong ito naman ang nagpanukala. Sumulpat si Neko at sinabing kanina pa niya ito hinahanap kung saan-saan. Sinabi niyang wala siyang lakas para makipag-usap sa sandaling iyon. Ngunit ipinalagay ng babae na masyadong nakakapagod ang trabaho para sa kanya, at binigyan siya ng tsaa. Nang inumin niya ito, napansin niyang maalat ito. Ngumiti ang babae at pinayuhan siyang huwag hayaang lumamig ng labis ang kanyang katawan, kahit na panahon ng tag-araw. Ipinabatid din niya rito na ang sodium sa citric acid ay nakatutulong upang maprotektahan laban sa dehydration. Kaya naman, gumawa siya ng roasted green tea na may kasamang pickled plum. Nang marinig ito, naramdaman ni Masamune na may punto ito. Mas ginusto pa niya ang tsaa kaysa sa matamis na juice na balak niya sanang bilhin. Binigyang diin din niya na nagkukulang ito sa iba pang mahahalagang pangangailangan tulad ng mga bitamina at magnesium, kaya nagrekomenda siya ng ilang beer yeast at propolis. Habang ipinapakita ang mga produkto, ibinunyag niya na gumamit ang kumpanya ng isang patented na pamamaraan para sa pagkuha ng mga sangkap ng propolis upang mas maging epektibo ito bilang supplement. Pagkatapos ay napansin niya na hindi naiintindihan ng ating bida ang kanyang mga teknikal na salita. Humingi siya ng paumanhin sa pagpapasakit ng mga natitira nitong brain cells. Tinanong niya ito kung ano ang nagustuhan nito sa kanya, na may layuning gawing kapaki-pakinabang ang kanyang kamakailang kabiguan. Dahil ito ang nakalilitong tanong na ibinato sa kanya ni Aki kanina na hindi niya masagot, binalak niyang pabulaanan ang anumang simpleng sagot na ibabato nito sa kanya. Naramdaman niyang hindi ito makapagbibigay ng totoong sagot dahil wala naman itong alam sa kanyang pagkatao. Gayunpaman, isiniwalat nito na gusto niya ang hitsura nito. Sinabi niya na gusto niya kung gaano ito kabab ang loob na hindi nito napapansin ang sariling karisma. Literal nitong dinala ang isip ng ating bida sa langit. Habang nahihirapan siyang sumagot, sinabihan siya nitong maging mas kumpiyansa dahil siya ay isang napakabait na tao, at naglakad palayo pagkatapos nyon. Kaya, nagpa siya siyang baguhin ang diskarte. Ngunit nang tumayo siya, napansin niyang may igit ang kanyang shorts. Samantala, lihim na pinapanood ni Yoshino si Neko. Nagpa siya siyang gumawa agad ng paraan tungkol sa kanya dahil pakiramdam niya ay mapanganib ito. Ginugol niya ang sumunod na ilang oras sa pagsunod-sunod dito, hanggang sa mawala niya ito sa paningin sa isang eskinita. Biglang lumapit sa kanya si Shido mula sa likuran. Nang tanungin niya kung ano ang kailangan nito kay Neko, nagpanggap si Yoshino na walang alam. Subalit muling sumulpat si Neko at sinabi kay Shido na si Yoshino ay isang dating kakilala. Pagkatapos ay binanggit niya na si Yoshino ang katulong ni Aki habang hawak ang kamay nito. Nang humingi ng paumanhin si Yoshino, sinabi niyang ayos lang dahil alam niyang mahirap ang trabaho. Nang tanungin siya ni Yoshino kung bakit siya interesado kay Masamune, ikinatwiran niyang dahil iniligtas siya nito noon. Gayunpaman, sinabi ni Yoshino na kasinungalingan ito dahil naikwento na sa kanya ni Masamune ang lahat. Naputol ang kanilang usapan nang sumulpat si Tae. Samantala, naglalakad si Masamune sa kalye at isinusulat ang sagot ni Neko sa kanyang tanong. Pagkauwi niya sa bahay, nakita niya sina Yoshino at Neko na nagluluto kasama si Kinyo. Nang tanungin niya kung ano ang ginagawa nila roon, sinabi ni Neko na mahilig siyang gumawa ng fried shrimp. Pagkatapos ay hinailan niya si Yoshino patungo sa kanyang silid at tinanong kung ano ang nangyayari.
Matapos nitong ipaliwanag ang lahat, sinabi niya na kailangan nilang palabasin ang mga ito sa bahay bago pa sila makakita ng anumang kainahinala. Biglang pumasok si Neko sa kanyang kwarto at nagsimulang humanga rito, kaya hinailan niya ito pabalik sa labas. Sa oras ng hapunan, sinubukan ni Chinotso na ibunyag na si Masamune ay dating mataba, ngunit hindi siya pinakinggan ni Neko. Habang kumakain sila, iminungkahi ni Chinotso na magsindi ng mga paputok. Sinubukan ni Masamune na tumanggi, ngunit kapwa sinuportahan ng dalawang babae ang ideya. Maya-maya pa, nagsuot ng yukata ang mga babae at pinanood nila si Chinotso na nagwawala sa pagsisindi ng mga paputok. Biglang sumulpat si Kinyo na may dalang pakwan at hiniling na magkaroon sila ng paligsahan. Tumayo si Neko sa tabi ni Masamune habang pinagtatawanan sila. Napagtanto naman ni Masamune na may nararamdaman siya para sa kanya. Matapos umalis ni Neko, nag-alok si Masamune na ihatid si Yoshino pauwi. Ngunit ibinunyag nito na nakatira siya sa mansyon ni Aki, kaya binawi niya ang kanyang alok dahil ayaw niyang magalit si Aki. Habang naglalakad sila sa kalye, pinayuhan siya ni Yoshino na huwag magpapatalo o magpapadala sa laro ni Neko. Samantala, humingi ng paumanhin si Shidao dahil hindi niya nasamahan si Neko. Ngunit sinabi nitong ayos lang dahil may nakuha naman siyang resulta, sabay titig sa lumang larawan ni Masamune kasama si Aki. Pagkalipas ng ilang araw sa paaralan, nagdiriwang ang lahat sa klase para sa pagtatapos ng semestre. Tinanong ni Kojiro si Masamune kung ano ang mga plano niya sa bakasyon. Bago pa siya makasagot, biglang pumasok si Aki na may dalang flyer at binalaan si Masamune na itigil ang paggamit sa kanyang desk bilang personal na basurahan. Sinabi niyang nagulat siya na nalaman nitong siya iyon, ngunit itinuro ni Aki ang isang tala sa flyer na may antas ng kakanyahan na siya lang ang makagagawa. Determinado si Masamune na samantalahin ang 40 araw na bakasyon sa pamamagitan ng isang power play gamit ang mga natutunan niya kay Neko. Gayunpaman, sinira ni Aki ang kanyang mga pangarap sa pag-ibig ng ibunyag nitong mayroon na siyang mga plano na gugulin ang bakasyon sa island villa ng kanyang pamilya. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Kojiro sa biyahe, na naging dahilan upang magpanik si Masamune. Napagtanto niyang ginagawa niya ito para lang buwayzetin siya. Gayunpaman, napatunayan ni Kojiro na isa siyang tunay na kaibigan nang sabihin nitong sasama lang siya kung iimbitahan din si Masamune. Idinagdag naman ni Masamune na magkasama silang palagi bilang isang package deal. Bigla namang sumali si Neko sa kasiyahan sa pamamagitan ng pagyakap kay Masamune mula sa likuran, at sinabing sasamahan niya ito kung pupunta ito roon. Saktong pagkatapos nyon, dumating si Tae at nagpahayag ng interes na sumama sa biyahe sa dalampasigan. Dahil dito, tinukso ni Masamune si Aki gamit ang isang mapagmataas na mukha, hanggang sa pumayag itong isama silang lahat sa biyahe. Hindi nagtagal, nasa barko na si Masamune kasama ang iba pa, at patungo sila sa isang isla na tinatawag na Sooner Island. Nang lumapit sa kanya si Yoshino, tinanong niya kung nasaan si Aki. Ibinunyag nitong ang matako na prinsesa ay muling nagpapakabusog sa pagkain. Sinabi rin niya na binabantayan niyang mabuti si Neko, ngunit wala siyang makitang koneksyon sa pagitan nito at kay Masamune para ipaliwanag ang pagiging malapit nito. Habang pinapanood nila ito, sinabi ni Masamune kay Yoshino na huwag mag-alala dahil ang tanging layunin lang niya ay maghiganti kay Aki. Tiniyak niya rito na hindi siya mapipigilan ni Neko. Gayunpaman, hiniling sa kanya ni Yoshino na simulan ng seryosohin ang mga bagay-bagay. Nangako rin itong sasabihin niya kay Aki ang lahat ng nangyari kung hindi niya gagawan ng paraan ang tungkol sa kanya sa lalong madaling panahon. Sa villa, isang sexing babae na may malalaking santol na nagngangalang Yusaki ang may kausap sa telepono. Kasintahan niya ang kausap, ngunit ipinaalam nito sa kanya na ipinalit na siya nito sa isang only streets model. Nang makarating sina Masamune at ang iba pa sa villa, nagustuhan ng lahat ang karangyaan ng lugar, ngunit si Yoshino lang ang nakakaalam sa totoong nangyayari. Ipinabatid ni Aki kay Yoshino na nauna nang dumating si Yuisaki sa kanila. Nang tanungin ni Tae kung sino si Yuisaki, ibinunyag nitong ito ang sekretarya ng kanyang ama. Dahil abala ang ama ni Aki, pumunta ito roon para magsilbing chaperone. Habang naglalakad si Yuisaki patungo sa pinto, ikinatwiran niyang ang pag-aalaga sa bahay ay trabaho ng sekretarya. Idinagdag pa niya na si Aki lang ang makakapagpapakalma sa kanya sa oras ng kanyang pangangailangan.
Nang buksan ng mga katulong ang pinto, sinalubong niya si Aki, habang si Tae naman ay nabighani sa kanyang kagandahan. Habang tinitingnan ang kanyang mga kaibigan, napansin niya si Masamune at nagsimulang magtanong kay Aki tungkol sa kanya. Habang nakikipag-usap si Aki sa kanya, naalala ni Masamune ang mga salita ni Yoshino. Dahil alam niyang isa itong malupit na prinsesa na galit sa mga lalaki ngunit gustong magmukhang maganda sa harap ng ibang babae, napagtanto niyang ito ang perpektong pagkakataon para gumawa ng isang mapanganib na hakbang. Pagkatapos ay buong tapang niyang ipinakilala ang sarili bilang kasintahan ni Aki. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit pa, ibinto ni Aki ang kanyang briefcase sa kanyang mukha at sinigawan siya sa pag-asal na parang tanga. Sinabi ni Yui Saki na may punto ito dahil mag-aalala siya kung nasa yugto pa rin si Aki ng pagkamuhi sa mga lalaki. Nagulat dito si Aki, kaya ipinaliwanag ni Yui Saki na nakakahiya siyang panoorin na umaasal na parang galit sa mga kalalakihan. Sinabi nitong nabawasan ang kanyang pag-aalala nang makakita ito ng isang kaakit-akit na lalaki. Patuloy niyang kinulit si Aki hanggang sa hawakan niya ang kamay ni Masamune at niyayang maglakad-lakad kasama ito. Dinala ni Aki si Masamune sa isang silid kung saan sinubukan niya itong pag-alitan sa kanyang mga ginawa. Ngunit tinukso lang siya nito bilang tugon, at masaya siyang gumana ang kanyang plano. Matapos ang isa pang ikot ng panunukso, sinabi sa kanya ni Aki na makikipaglaro lang siya sa kanyang panig habang nasa isla sila dahil maaari itong humantong sa isang komplikadong sitwasyon pagkatapos, kaya sumang-ayon siya. Maya-maya, habang nakikipag-usap si Masamune kay Kojuro, biglang dumating si Neko. At idinikit ni Neko ang kanyang malalaking itlog, sa braso ng maliit na palautog. Hiniling din nito sa kanya na lagyan siya ng lotion. Hindi na nagawang mapigilan ng ating bida ang kanyang mga iniisip, dahil naramdaman niyang tumatayo na ang kanyang maliit na sundalo. Habang nahihirapan siyang kumawala sa pagkakahawak nito, sumulpat si Aki at pinaghiwalay silang dalawa. Noong una ay sinubukan pa nitong makipagtalo, ngunit ipinunto ni Aki na masisira ang pangalan ng pamilya nito kung malalaman nilang nagpapanggap ito bilang si Mia Khalifa, kaya naman napilitan itong umunder. Matapos nyon, hinailan ni Aki si Masamune sa isang tago at madilim na bahagi ng dalampasigan. Doon ay sa wakas ay binitiwan na niya ang pagpapanggap bilang kasintahan, sabay utos dito na ikuha siya ng makakain. Nang makarating siya sa kainan, tinanong niya si Yui Saki kung ano ang maaari nilang gawin sa isla para maglibang, at isinuhestyon nito ang isang test of courage. Alam ni Masamune na hindi kayang humawak ni Aki sa mga nakatatakot na bagay, kaya naramdaman niyang ito ang perpektong pagkakataon para pormahan at akitin ito. Gayunpaman, matapos siyang umalis, nangako si Yui Saki na ipapadala niya ito sa kabilang buhay dahil sa pangangahas na sumama sa kanyang mahal. Ilang taon na ang nakalilipas, nakuha si Yui Saki bilang sekretarya ng pamilyang Adagaki, at napansin niya si Aki na umiiyak sa kagubatan. Nang tanungin niya kung ano ang problema, sinabi ni Aki na iniwan siya ng isang lalaki at sinabing hindi na siya kailangan nito bago tuluyang tumakbo palayo. Pagkatapos nyon, pinanood niya ang brutal na pagtanggi ni Aki sa bawat lalaking lumalapit sa kanya. Kinagabihan, nagtipon ang lahat sa harap ng isang katatakotang bahay, at bumunot silang lahat ng papel para malaman ang kanilang pwesto sa laro. Habang ang iba ay nagpapakasaya sa kanilang turn, napangiti si Masamune. Alam niya kasing dinaya niya ang pagkakasunod-sunod para gumawa ng isang romantikong senaryo sa pagitan nila ni Aki na magpapabaliw dito sa kanya. Sa loob ng gusali, nagsuot si Yui Saki ng isang peking horror cosplay at nagplano kung paano niya tatakutan ng sagad sa buto si Masamune upang iwan ito ni Aki dahil sa pagiging bahagang buntot. Gayunpaman, nakatagpo niya si Yoshino sa kanyang pinagtataguan na may suot na mas nakatatakot pang cosplay. Hinabol siya nito hanggang sa mismong lugar kung saan nakatayo si Aki. Sa sandaling makita siya ni Aki, napasigaw ito sa takot. Ngunit patuloy siyang hinabol ni Yoshino hanggang sa makatatakbo siya palabas ng gusali. Sa labas ng gusali, nakita niya si Neko na mukhang zombie, kaya tumakbo siya at nauwi sa pagkauntog ng kanyang ulo sa isang poste. Nang magising siya, pasan na siya ni Masamune, at ipinagtapat nito na hindi naman talaga sila magkasintahan ni Aki. Sa kanilang pagbabalik, sinabi ni Yoshino kay Masamune kanyang deklarasyon sa harap ni Neko ay nakatulong sa kanilang plano. Isang gabi, natapos ni Masamune ang paggawa ng 100 push-ups,
at hinahangaan ang kanyang maayos na katawan nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Akala niya ay si Yoshino ang tumatawag. Ngunit nang lapitan niya ang telepono, nakita niyang si Aki ito. Napatigas siya sa gulat habang nagtataka kung bakit siya tinatawagan nito. Kalaunan ay nilunok niya ang kanyang pride at sinagot ang tawag. Agad siyang sinigawan nito dahil sa hindi pagsagot ng mas mabilis. Kalaunan ng gabing iyon, nakatagpo niya si Yoshino nang hindi inaasahan. Sinabi ni Yoshino kay Masamune na nakalimutan nito ang isa sa kanyang mga bag noong biyahe. Gusto raw itong ibigay ni Aki ng personal sa susunod na araw. Sinabi niyang nakagugulat ito dahil hindi naman makikipagkita si Aki sa kanya sa normal na sitwasyon. Gayunpaman, hiniling sa kanya ni Yoshino na pag-isipan ang mga bagay-bagay ng mas mabuti. Kinabukasan, nasa loob ng kanyang kwarto si Masamune. Nalulungkot siya sa katotohanang hindi masaya si Yoshino para sa kanya, kaya nagpasya siyang gumawa na lamang ng ilang takdang aralin. Gayunpaman, napansin niyang hindi niya mahanap ang lumang larawan nilang dalawa ni Aki. Nang maalala niyang pumasok si Neko sa kanyang kwarto, napagtanto niyang ito ang kumuha ng larawan. Kalaunan sa araw na iyon, nakipagkita siya kay Aki sa isang kainan. Iniabot nito ang kanyang bag, na naging dahilan upang pasalamatan niya ito. Pagkatapos ay pinagalitan siya nito dahil sa pabayang pag-iwan ng kanyang gamit sa villa. Gayunpaman, sinabi ni Aki na ang intensyon talaga niya ay ipadala na lamang ito sa kanya sa pamamagitan ng koryo. Kaya lang, patuloy na nagtatanong ng mga nakalilitong bagay si Yui Saki na nagpilit sa kanya na gawin ito ng harapan, sabay simangot ng kanyang mukha. Binalaan niya si Masamune na magsisisi ito kung patuloy pa itong magtatanong. Napagtanto niyang hindi ito nagbago simula noong 8 taon na ang nakalilipas. Nang maalala niyang nasa kay Neko ang kanyang larawan, napagtanto niyang malalaman nito na si Aki ang babae. Hinalin din niyang makikilala siya nito bilang ang matabang bata noon. Sinubukan ni Aki na magsimula ng kwentuhan, ngunit nawawala ang isip ni Masamune sa pag-iisip kung bakit hindi nagtatanong sa kanya si Neko simula nang itapon o kuhanin nito ang larawan. Gayunpaman, pinutol ni Aki ang kanyang malalim na pag-iisip sa pamamagitan ng malakas na pagtawag sa kanyang pangalan. Sinabi nitong aalis na ito dahil nakasasagabal lang ang makipag-usap sa kanya. Sinubukan niya itong pigilan, ngunit hindi siya pinansin nito at naglakad palayo. Napagtanto niya na ito na nga ang eksaktong sitwasyon na ibinalita sa kanya ni Yoshino. Saktong pagkatapos nyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Neko. Nang sagutin niya ito, inanyayahan siya nitong sumama sa kanila ni Tae sa isang biyahe sa pool. Gayunpaman, hiniling ni Masamune na magkita sila kaagad, at agad namang sumang-ayon ang babae. Nang makarating siya sa bahay nito, pinapasok niya ito habang ipinababatid na wala siyang masyadong may hahandog. Pinuri niya ang mansyon nito at tinanong kung nakatira ba ito roon kasama ang kanyang butler na si Shido. Kinumpirma naman ni Neko na ganoon nga. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ito ay isang pangalawang tirahan na ginagamit ng kanyang ama at lolo para sa trabaho. Tinanong din niya kung ano ang biglang nagdala sa kanya roon. Dahil napagtantong hindi siya nakapaghanda ng maayos na kasinungalingan, sinabi na lang niya na naglalakad-lakad siya sa lugar. Ngumiti ang babae habang sinasabing ito ay tadhana. Nang makiusap siyang gamitin ang banyo, itinuro ito ni Neko sa dulo ng pasilyo. Ngunit lumiko si Masamune para hanapin ang nawawalang larawan. Ang unang bagay na napansin niya nang pumasok siya sa kwarto nito ay ang mga gamot at timpla na nakapaligid. Nakakita rin siya ng ilang maiinit na romance manga sa tabi. Habang binabasa niya ang mga ito, biglang sumulpot si Neko sa kanyang likuran at sinabing handa na ang tsaa, na nagdulot sa kanya ng labis na pagkagulat. Nang tanungin niya kung nahanap ba nito ang banyo, nagsinungaling siyang oo. Tinanong niya ito kung kinuha ba nito ang larawan sa kanyang kwarto noong bumisita ito, at agad naman itong umamin. Nang tanungin niya kung ano ang iniisip nito, inilabas nito ang larawan mula sa kanyang itlog. Sinabi nitong hindi niya mapigilan ang sarili dahil masyadong cute ang larawan. Tinanong niya kung ang tinutukoy ba nito ay si Aki. Ngunit idiniit nito ang kanyang malalaking itlog sa kanya, at sinabing siya ang nakikita nitong cute. Nabigla siya rito dahil hindi niya kailanman naisip ang kanyang lumang anyo bilang cute, at ikinatwiran na isa lamang siyang mataba noon. Ngunit hinawakan nito ang kanyang kamay habang sinasabi sa kanya na walang masama roon.
Isiniwalat din niya na nagseselos siya kay Aki dahil mataas ang pagtingin niya rito. Pagkatapos ay hinalikan niya ito, at nagustuhan niya ang lambot ng mga labi nito sa loob ng ilang segundo bago tuluyang lumayo. Pagkatapos noon, dahan-dahan siya nitong itinulak sa kama, sa pagtatangkang mag-twerk sana kasama ang binata. Nagpa siya si Masamune na hayaan na lang itong mangyari dahil ang tanging hangad lang naman niya ay mag-higanti. Gayunpaman, nang maalala niya ang kanyang huling sandali kasama si Aki, isinalaysay niya kay Neko kung paano siya madalas na pinagdidiskitahan at inaapi noong kanyang kabataan. Sinabi rin niya kung paano siya ginamit ng mga walang kwentang tao dahil sa pera ng kanyang pamilya. Sinabi niyang alam niyang iba ito sa kanila, ngunit sigurado rin siya na hindi siya nito totoong gusto. Matapos bawiin ang larawan, naglakad siya palayo. Nang tanungin siya ng babae kung si Aki ba ang pinipili niya, sumagot siyang ito ang kanyang paghihiganti. Kalaunan ng gabing iyon, iniisip ni Neko ang mga salita ni Masamune habang hawak ang kanyang manga. Naitanong niya sa sarili kung ang nararamdaman ba niya ay kabiguan sa pag-ibig habang may luhang umagos sa kanyang pisngi. Kinabukasan, nakipagkita si Masamune sa iba pa sa istasyon ng tren, at napansin ni Aki na namumutla si Masamune. Nang banggitin ni Kojiro na sasama sa kanila si Neko, biglang sumakit ang tiyan ni Masamune. Natatakot kasi siyang magkaroon ng ilang awkward na senaryo kapag dumating ito. Gayunpaman, ipinaalam ni Tae sa lahat na pinili ni Neko na huwag nang sumama dahil sa biglaang pagkakasakit. Napagtanto ni Masamune na kasalanan niya ito. Matapos magpakasaya sa resort, pabalik na ang lahat sa kani-kanilang tahanan. Biglang sumulpat si Shido at pilit na hinawakan si Masamune sa damit habang tinatanong kung ano ang ginagawa niya kay Neko. Nang tanungin niya kung ano ang ibig nitong sabihin, isiniwalat nitong nawawala si Neko. Inisip niyang isa lamang itong normal na pag-alis, hanggang sa ipinaalam nitong naiwan ni Neko ang kanyang mga gamot. Sa sandaling iyon napagtanto ni Masamune na may mga problema sa kalusugan si Neko. Isiniwalat ni Shido na pumunta ito sa mansyon noong nakaraang araw habang tinatanong kung ano ang ginagawa niya rito, dahil nakikitang wala na siyang ibang pagpipilian. Sinabi niya rito na tinanggihan niya si Neko dahil pinili niyang makasama si Aki. Ngunit iniba nito ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong kay Shido kung maaari nitong i-track ang telepono ni Neko. Sinabi ni Shido na hindi niya ito magagawa dahil iniwan ng naglayas na prinsesa ang lahat ng kanyang kagamitan. Mas nabahala naman si Masamune sa katotohanang ganap siyang binaliwala. Upang mahanap si Neko, iminungkahi ni Aki na maghiwa-hiwalay sila. Nang tanungin niya ang iba kung tutulong ba sila, sumagot ang mga ito na oo. Pagkatapos ay hiniling niya kay Shido na dalhin sila ng mas malapit sa apartment. Habang naglakad siya patungo sa kotse kasama ito, hiniling niya sa mga hindi magkakasya sa sasakyan na sumama na lang kay Masamune dahil alam nito kung nasaan iyon. Nang marinig ito, agad na sumugod sina Kojiro at Tae sa loob ng kotse. Ngunit kinausap ng palihim ni Yoshino si Masamune para itanong kung bakit ito pumunta sa apartment ni Neko. Ipinaalala ni Masamune rito na ito ang nagsabi sa kanya na madaliin ang mga bagay-bagay. Hindi nagtagal, nakarating ang pangkat ng kotse sa lungsod. Naghiwa-hiwalay sila para maghanap sa iba't ibang lokasyon, ngunit walang sino man sa kanila ang nakahanap sa kanya. Nang sabihin ito ni Yoshino kay Masamune, pumunta siya sa kanilang paaralan, na siyang huling posibleng lugar kung nasaan si Neko. Doon ay bigla siyang sinamahan ni Aki. Sinabi nitong inisip niya na naroon si Neko. Ipinaliwanag naman ni Masamune na ang paaralan lang ang tanging lugar na maaari nitong puntahan ng hindi kabisado ang paligid dahil kadalasan ay ipinagmamaneho naman ito. Ikinatwiran ni Aki na hinanap na niya ang bawat lugar na may bubong sa lungsod. Habang nagtataka siya kung nasaan pa kaya si Neko, sinabi ni Masamune na inisip niyang gusto nga nito si Neko. Nagulat si Aki rito, kaya ipinaliwanag niya na nagulat siya na pupunta ito kay Neko. Isiniwalat ni Aki na hindi niya ito gusto kahit sa sandaling iyon, ngunit naaawa siya rito dahil tinanggihan niya ito. Idinagdag niya na ang matanggihan ng taong mahal mo ay masakit talaga. Nahirapan naman si Masamune na humanap ng tamang pakahulugan para sa mga salitang iyon. Habang nagngangalit ang kanyang mga kamao sa galit, naitanong niya sa sarili kung bakit ginawa ito ni Aki sa kanya kung ganoon pala ang nararamdaman nito. Naitanong din niya kung bakit binibigyan nito ng mga bansag ang bawat lalaking sumusubok na lumapit sa kanya para lang ipahiya ang mga ito.
Nang banggitin ni Aki na ayaw niyang mangyari iyon sa kanya, biglang nagiba ng paksa si Masamune. Tinanong niya ito kung natatandaan pa ba nito ang pangalang Pig's Foot. Habang nakatitig ito sa kanya sa gulat, binalak niyang sabihin dito na siya ang mas pinagandang bersyon ng matabang nerd na tinanggihan nito. Ngunit bigla siyang nataman sa ulo ng isang eroplanong papel. Nang makakita siya ng ilan pang eroplanong papel na lumilipad sa paligid, napagtanto niyang nasa bubong ito. Naalala niya ang sinabi nito sa kanya tungkol sa kung paano nito binasa ang pinakabagong kabanata ng kanyang romance manga. Pagkatapos ay tumakbo siya ng mabilis hanggat kaya niya patungo sa bubong, at tumakbo naman si Aki para habulin siya. Sa kanyang pagpapatuloy, naalala niya ang labis na paghanga nito sa isang malungkot na eksena sa manga. Doon ay nagtatapon ang babaeng bida ng mga sulat ng pag-ibig mula sa bubong matapos matanggihan ng kanyang hinahangaan. Nang makarating siya sa bubong, tinanong niya si Neko kung ano ang ginagawa nito roon. Isiniwalat niyang nahanap niya ito dahil naalala niya ang kabanata sa kanyang manga na pinakagusto nito. Pagkatapos ay nakiusap siya rito na tumigil dahil wala itong lakas para gawin ang ginawa ng babaeng karakter na si Momo. Nang sumulpat si Aki, hiniling niya rito na makipag-ugnayan kaagad kay Shido, kaya naman nagmamadali itong lumabas para gawin iyon. Habang nagtataka siya kung ano ang iniisip ni Neko, nakita niya na ang mga papel sa paligid nito ay may nakasulat na mga salitang, "Mahal kita." Pagkalipas ng ilang sandali, naghihintay ang lahat sa labas ng ospital kung saan dinala si Neko. Dumating si Shido para ipabatid sa kanila na maayos na ang kalagayan nito bago sabihin kay Aki na nais siyang makausap ni Neko. Habang naglakad si Aki para makipagkita rito, tinanong ni Masamune ang kanyang sarili kung tama ba ang kanyang ginawa. Bagamat nag-alinlangan ang kanyang puso sa sandaling iyon, napagtanto niya na itinulak niya ito palayo dahil lamang sa kanyang mga plano sa paghihiganti. Saktong pagkatapos nyon, sumulpat si Aki at ipinaalam sa kanya na siya na ang susunod na makikipagkita kay Neko. Nang makarating siya sa silid nito sa ospital, nakiusap itong pag-usapan ang tungkol sa nakaraan kasama siya. Ilang taon na ang nakalilipas, inanyayahan siya ng isang mas mababang mag-aaral mula sa kanyang dating paaralan sa kaarawan nito, at sumang-ayon siyang pumunta. Gayunpaman, nang hilingin niyang maglaro ng tennis kasama ito, ipinaalam ng mga kaibigan nito na may sakit si Neko, kaya naman agad siyang humingi ng paumanhin. Pagkalipas ng ilang oras, nagmungkahi ang lolo ni Neko ng isang operasyon sa ibang bansa para sa kanya. Sa kasalukuyan, sinabi niya kay Masamune na ang tanging pangarap niya ay makaranas ng pag-ibig. Nang tanungin niya kung bakit siya ang pinili nito, sinabi nitong pinili lang niya ito ng basta-basta mula sa isang koleksyon ng mga larawan ng mga manliligaw. Dahil dito ay nagpanik siya dahil wala siyang narinig kailanman tungkol sa pagiging isang potensyal na manliligaw, ngunit sinabi nitong lahat ng iyon ay gawa ni Kinyo. Nang tanungin niya kung ano ang pakiramdam na subukan ang pag-ibig, sinabi nitong pareho silang magkatulad dahil sa kung paano sila magsalita tungkol sa pag-ibig para sa layunin ng kanilang mithiin. Pagkatapos ay ikinatwiran niyang wala siyang anumang pinagsisihan dahil nagawa niyang maranasan ang lahat ng bagay tungkol sa pag-ibig ng direkta. Pagkatapos ay tinanong niya si Masamune kung nakarating na ba ito sa kaparehong punto tulad niya. Sa silid-antayan, sinabi ni Tae kina Yoshino at Kojiro na nagustuhan niya si Masamune sa isang pagkakataon, ngunit kontento na siya ngayon sa pakikasama sa kanila. Nang bumalik si Masamune, sinubukan siyang lapitan ni Aki, ngunit tahimik siyang naglakad palayo. Habang umaalis ang lahat, tinanong ni Shido si Neko kung ayos lang ba sa kanya na hayaang umalis si Masamune. Sumagot itong oo dahil sinabi sa kanya ni Masamune ang katotohanan. Pagkatapos ay naalala niya ang isang araw sa nakaraan nang kumuha siya ng larawan kasama ang matabang si Masamune noong panahon ng isang pagtitipon. Habang naglalakad si Masamune pauwi ng gabing iyon, nananatili ang mga salita ni Neko sa kanyang isipan, ngunit nagpasya pa rin siyang sumama sa kanya. Samantala, naalala ni Aki ang sinabi sa kanya ni Neko na itigil ang pagtanggi sa pag-ibig na mayroon si Masamune para sa kanya. Naalala rin niya kung gaano niya kamahal ang matabang si Masamune noon. Sa parehong pagkakataon, ipinaalam ni Masamune kina Kinyo at Chinotso na aalis siya para muling mag-ensayo, at pagkatapos ay umalis na siya ng bahay. Sa mansyon naman, nagpakilala ang misteryosong tao kay Aki bilang ang matabang si Masamune. Lubos naman itong naniwala sa kanya. Nang magtipon ang lahat ng mga katulong sa hardin,
Ang peking Masamune, na si Kanetsugo, ay nagsabi sa punong katulong na mayroon siyang sulat mula sa kanyang lola. Iniabot niya ito upang tingnan. Ibinunyag ng nilalaman ng sulat na isang nakatatandang miyembro ng pamilyang Adagaki ang nangako kay Kanetsugo ng kasal kay Aki. Habang nagpapakilala ito, palihim na tinawagan ni Yoshino si Masamune. Gayunpaman, hindi nakita ng lalaking puro kalamnan ang tawag dahil abala siya sa paggawa ng 500 push-ups. Nang matapos niya ang kanyang set, nagsimulas siyang magpahinga at magpainit sa ilalim ng sikat ng araw. Kinabukasan sa paaralan, naglalakad si Aki patungo sa klase kasama si Yoshino nang bigla siyang lapitan ng isang lalaking walang kwenta na niyaya siyang makipag-date. Nagtaka siya kung bakit napakalakas ng loob ng mga lalaki, at nagpatuloy sa pagsulat ng isang nakakahiyang bansag sa damit nito. Habang naglalakad siya palayo, nalaman ng tandang lalaki na permanenteng marker pala ang ginamit niya, kaya nangako itong magsisisi siya. Nang makarating siya sa bakuran ng paaralan, pinuri siya ni Sunoka at ng kaibigan nitong si Kikyuni dahil sa pagpapahiya sa lalaki. Gayunpaman, itinuro ng isang kaibigan niyang nakasalamin na nagngangalang Mori na hindi naman siya ganoon kalupit kay Masamune. Sinubukan niyang itanggi ang mga paratang, ngunit naglabas si Mori ng katibayan na magkasama nilang ginugol ang bakasyon sa tag-araw. Nagpanik ang dalawa pang kaibigan, at sinubukan ni Aki na ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pagbubunyag na ang intensyon talaga niya ay si Kojiro lang ang imbitahan. Ngunit muli siyang na-checkmate ni Mori. Nang banggitin ni Mori na ang date ay sa isang pribadong dalampasigan, muling napasigaw sa gulat ang ibang mga babae. Biglang sumali si Kanetsugo sa usapan sa pamamagitan ng paghiling na makapunta rin doon balang araw kasama si Aki. Inakala ng iba na matatanggihan ito ng malamig, ngunit mahiyain namang sumang-ayon si Aki na magpunta roon kasama siya sa susunod. Hiniling din niya na maglakad sila ng sabay patungo sa paaralan. Habang naglalakad ito pauna, nagsimulang manghina sina Sunoka at Kikyuni dahil sa pagbabago ng malupit na prinsesa. Ngunit ipinalagay ni Mori na tinatanggihan lang niya ang ibang mga lalaki dahil mahilig siya sa mga matataba. Nang makarating si Masamune sa klase, nagulat siyang makita si Neko na nakaupo roon na parang walang nangyari. Dahil nalilito siya sa operasyon nito, inilarawan nito ang prinsesa sa kanya. Isiniwalat din niya na bumalik siya noong nakaraang araw matapos manatili ng 1 buwan sa ospital. Nang tanungin nito kung gaano na sila kalapit ni Aki, ipinaalam niyang nag-e-ensayo siya para maging isang Super Saiyan sa buong panahong ito, na naging dahilan upang labis itong madismaya sa kanya. Pagkatapos ay binalaan niya ito na may maaaring umagaw sa kanyang pwesto, habang ipinapakita sa kanya na naglalakad si Aki kasama si Kanetsugo. Pagkatapos ng klase, hiniling ni Kojiro kay Masamune na sumabay sa kanyang umuwi. Ngunit sinabi niyang may plano siyang bigyan si Aki ng isang regalo na binili niya mula sa kanyang sariling lungsod. Nang makarating siya sa klase ni Aki, nakita niya itong nakikipag-flirt kay Kanetsugo, at agad na nanghina ang kanyang utak. Nang tanungin niya kung sino si Kanetsugo, ipinakilala nito ang sarili bilang isang transfer student na kabubukas pa lang ng pag-aaral doon. Ikinatwiran ni Kanetsugo na isang pagkakataon ito dahil Masamune rin ang kanyang palayaw. Nang tanungin niya si Aki kung kakilala ba niya si Kanetsugo, isiniwalat nito na sila ay engaged na, at ito ang nagdulot kay Masamune na mawalan ng bait. Saktong pagkatapos nyon ay sumulpot si Yoshino. Hinailan niya ito hanggang sa storage room, kung saan nakiusap ito sa kanya na manatiling kalmado. Gayunpaman, kinulit siya ni Masamune na parang baliw habang iginigiit na malaman kung ano ang sinasabi ni Kanetsugo. Sinabi niya rito na kung ano ang narinig niya ay iyon mismo ang ibig sabihin. Nang tanungin niya kung bakit hindi nito sinabi sa kanya ng mas maaga, sinabi nitong hindi niya sinasagot ang kanyang telepono. Nang tanungin niya kung nagsisinungaling ba si Kanetsugo, sinabi ni Yoshino na gumawa siya ng pagsusuri sa pirma na nagpatunay na totoo ang sulat. Nagsimulang magpanik si Masamune sa katotohanang magkasama na ang mga ito sa iisang bahay, ngunit ipinunto ni Yoshino na kakaiba ang ikinikilos ni Aki at ipinalagay na ito ay pag-ibig. Kinabukasan ng umaga, pinanood ni Masamune si Kanetsugo na biglang naging magaling sa soccer sa pamamagitan ng pag-score ng gol sa kabila ng kanyang maliit na pangangatawan. Patuloy niya itong pinagmasdan kalaunan sa araw na iyon at nalaman na matalino rin ito at may mabuting ugali.
Sa oras ng tanghalian, napansin ni Masamune na napakapalakaibigan din nito sa mga tao. Nang hilingin nito kay Aki na maupo kasama niya para magtanghalian, labis na nena si Masamune. Kalaunan sa araw na iyon, nakipagkita si Masamune kay Yoshino, at isiniwalat nitong nakatagpo na ni Aki si Kanetsugo sa nakaraan. Ngunit patuloy ang pagrereklamo ni Masamune tungkol sa kung gaano kaiba ang ikinikilos ni Aki sa kanya. Humingi ng paumanhin si Yoshino sa kanya, at sinabi naman niyang hindi nito kailanman kailangang humingi ng paumanhin ngunit may napansin siyang kakaiba rito. Samantala, nakipagkita si Mori kina Sunoka at Kikon at nagreklamo tungkol sa naramdaman niyang pagtataksil dahil sa biglaang pakikipagromansa ni Aki kay Kanetsugo. Saktong oras na iyon, sumulpat ang demonyong pinag-uusapan nila at nakiusap na makisalo sa kanilang mesa. Sinubukan siyang atakihin ni Kikon gamit ang kanyang kendo stick, ngunit naiwasan niya ito. Kinabukasan sa paaralan, abala si Masamune sa pagbabasa ng mga kakaibang magazine bago kuhanin ni Tae ang kanyang atensyon para sa pagpaplanong ginagawa nila para sa proyekto sa festival ng kanilang klase. Iminungkahi ni Tae na si Kojuro ang gumanap na prinsesa sa kanilang dula habang si Masamune naman ang gaganap na prinsipe, at nagustuhan ng lahat ang ideya. Maya-maya pa, nakita ni Masamune si Aki na nag-iisa sa unang pagkakataon matapos ang ilang sandali. Sinamantala niya ang pagkakataon sa pamamagitan ng pagsandal at pag-ipit sa kanya sa dingding. Nang tanungin siya kung ano ang ginagawa niya, sinabi niyang gusto niya itong makausap, ngunit ikinatwiran nitong wala silang dapat pag-usapan. Matapos niya itong bitawan, nagpunta ito sa klase kasama si Kanetsugo. Ito ang nagdulot kay Masamune ng labis na pagseselos kaya nagsimula siyang magreklamo habang palihim na nanonood ang tatlong tagahanga. Sa kainan naman, sinabi ni Kanetsugo sa tatlong tagahanga na engaged siya kay Aki, ngunit wala siyang intensyon na palalimin pa ang kanilang relasyon ng higit doon. Dahil dito, nagpasya silang pumanig sa kanya upang protektahan ang puri ni Aki laban kay Masamune. Sa kasalukuyan, nalaman ng Student Council na parehong nais ng Class A at Class B na itanghal ang Snow White. Dahil dito, nagpasya ang presidente ng Student Council na si Sunoka na ibigay ito sa Class A. Nang marinig ito ni Tae, sinubukan niyang makipagtalo para sa kanyang klase, ngunit tumanggi ang mga miyembro ng konseho. Pinatalsik din siya ni Aki, na nagdulot ng pagtatalo sa pagitan nilang dalawa. Gayunpaman, sumulpat si Kanetsugo para kumbansihin si Aki na umurong. Ito ang nagpahaba ng buhok at nagpainit ng dugo ni Masamune. Pagkatapos ay nagmungkahi si Masamune ng isang paligsahan upang malaman kung aling klase ang may mas magandang dula. Kapwa sumang-ayon ang mga kinatawan ng klase, gayunpaman, hinailan niya si Kanetsugo sa sulok at nagdagdag ng isang personal na kasunduan sa kanilang laban, na nagbibigay sa mananalo ng karapatang may sayaw si Aki sa pagdiriwang pagkatapos ng festival. Pagkalipas ng ilang araw, pinangunahan ni Tae ang pag-eensayo para sa kanilang dulang Snow White. Nagsimulang kabahan si Kojiro, kaya ipinaalala ng babae sa kanya na maaari silang matalo sa kabilang klase. Ikinatwiran ng lalaki na ginagawa naman niya ang kanyang makakaya, ngunit biglang inilabas ni Tae ang kanyang mala Christopher Nolan na ugali habang brutal nitong tinutuligsa ang kanyang pag-arte. Umiyak na tumakbo palayo si Kojiro sabay sigaw na hindi siya babae. Sa pasilyo, nakasalubong niya si Neko, na nag-imporma sa kanya na dadalhin nito ang ilang mga costume na ginawa niya sa gymnasium bilang paghahanda para sa malaking araw bukas. Nang tanungin siya nito kung saan siya papunta, sinabi niyang may iniutos lang sa kanya, kaya nakiusap ito na bumalik agad sa kanila. Habang naglalakad ito palayo, pinagmasdan siya ni Kojiro at hinangaan kung paano ito laging nakangiti at itinuturing siya bilang isang lalaki, hindi tulad ng iba. Habang hinahanap ni Masamune si Kojiro sa bakuran, nilapitan siya ni Kanetsugo. Nagmayabang ito tungkol sa kung paanong natutuwa si Aki tuwing binibigyan niya ito ng mga candy sa oras ng pahinga. Pagkatapos ay binanggit nito ang ginawang wall slam ni Masamune na nahanap nito sa isang magazine, sabay uyam na isa itong baduy na taktika ng pangingibig. Nagulat si Masamune sa mga salita nito. Bagamat labis siyang nenas, nanatili pa rin siyang determinado na manalo sa kanilang paligsahan upang siya ang makasayaw ni Aki. Samantala, nanunood ang tatlong tagahanga mula sa itaas.
Sinabi ni Kikyuni na kailangan nilang pigilan si Masamune sa pagpanalo sa anumang paraan, kaya nangako si Mori na aayusin ang mga bagay-bagay. Habang naglalakad sila pauwi, binanggit ni Kanetsugo na nakatagpo niya si Masamune sa araw na iyon. Ngunit sinabi ni Aki na huwag na itong pag-usapan, kaya humingi ito ng paumanhin sa pag-uusisa. Ipinaliwanag niya na sinusubukan lang niyang maging maalalahanin sa kanya, kaya sinabi ng dalaga na palagi naman itong ganoon kabait. Nang makabili ito ng mga meryenda at habang pinapanood niya ito, alam niyang wala siya sa posisyon para tanggihin ang mga mapagmahal na salitang sinabi nito sa kanya. Noong nagkaroon ng pagtitipon kamakailan, napagkamalan siya ni Yuisaki bilang ang lalaking malapit kay Aki noong bata pa ito, kaya ginamit niya iyon bilang pagkakataon upang simulan ang kanyang misyon. Nagpa siya siyan magtagumpay sa kanyang layunin. Naramdaman niyang hindi problema si Masamune, ngunit nag-aalala siya na baka sumulpat ang totoong matabang minahal ni Aki. Kinagabihan, nag-e-ensayo si Masamune sa kanyang treadmill nang bigla siyang magsimulang umubo. Nang sabihin ni Chinotso kay Kinyo na may trangkaso ang kapatid, agad itong sumugod at binalot siya sa isang futon. Sa araw ng festival, sabik na sabik ang mga mag-aaral sa labanan ng Snow White sa pagitan ng Class A at Class B, partikular na dahil sa tapatan ng mga prinsesa ni Kojira at Aki. Habang naghihiyawan ang mga estudyante, inanunsyo ni Sunoka na ang tema ng kanilang festival sa taong iyon ay pagsabog, at hinimok silang lahat na gawin ang kanilang makakaya. Sa gitna ng karamihan, nagsimulang umubo si Masamune. Gayunpaman, alam niyang nakikipaglaban siya sa trangkaso dahil sa katangahang ginawa niya noong nakaraang gabi. Nagpanggap kasi siyang si Batman sa bubong habang nakahubad ang katawan para lang patunayan sa kanyang pamilya na hindi siya nilalamig. Nang ayanunsyo ni Sunoka ang pagsisimula ng festival, naghiyawan ang lahat, ngunit sinubukan ni Masamune na umalis ng palihim upang maghanap ng matutulugan. Gayunpaman, hinawakan ni Neko ang kanyang bisig at nakiusap na maglakad-lakad kasama siya. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa klinika ng paaralan, at nalito si Masamune. Ikinatwiran nito na ang kanyang matagal ng karamdaman ang nagbigay sa kanya ng kakayahang malaman kung ang isang tao ay may sakit. Pagkatapos ay ipinasok niya ito sa kama at pinayuhang matulog upang mas mabilis na gumaling. Ipinagtapat din niya na ayaw niya itong umabot sa takdang oras para hindi nito makasayaw si Aki. Bago pa siya makapag-break, sinabi nitong nagbibiro lang siya at ikinatwiran na wala siyang gagawing masama para saktan ang Class B. Gayunpaman, nagboluntaryo siyang maging kapareha nito sa sayaw kung sakaling matalo ito matapos magsumikap, at sumang-ayon naman ang lalaki. Habang naglalakad ito palayo sa silid, pinanood siya ni Kikyuni mula sa isang sulok at napangiti. Samantala, nagbibihis na si Aki ng kanyang costume para sa dula, ngunit napansin niyang masyadong maluwag ang bahagi ng dibdib, kaya tinulungan siya ni Mori na lagyan ito ng mga pad. Saktong pagkatapos nyon, dumating si Kanetsugo sa klase at nakita ang lahat ng babaeng nagpapalit ng damit, kaya naman pinagtabuyan nila ito palabas sa pamamagitan ng pagbato ng mga gamit. Sa labas, nakakita siya ng isang taong may kakaibang costume na nag-alok na may ipapakita sa kanya, at masaya naman siyang sumunod sa misteryosong tao. Samantala, nakatagpo ni Kojiro si Neko at sinubukang pormahan ito sa pamamagitan ng paggaya kay Brad Pitt, ngunit nagdulot lamang ito ng pagkalito sa babae. Nang makarating sila sa klinika, hindi nila nahanap si Masamune, kaya nagmadali silang tanungin si Kaguya kung dumaan ba roon si Masamune. Sinabi nitong hindi niya ito nakita, kaya ipinaalam ni Neko na hindi niya mahanap si Masamune kahit saan sa paaralan. Sa isang storage room sa kung saan, binalot si Masamune sa isang futon na parang burrito. Sinubukan niyang sumigaw para humingi ng tulong, ngunit binalaan siya ng kanyang tagabihag na si Kikyuni na manahimik. Habang hinahanap ng mga babae si Masamune, nagsimula silang mag-alala. Sumulpat naman si Kojiro at ipinaalam sa kanila na kakaibang nakakikita siya ng mga estudyante ng kabilang klase sa buong paaralan. Sinubukan niyang sumigaw para humingi ng tulong, ngunit sinabi ni Kikyuni kay Masamune na mananatili siya roon hanggang sa matapos sumayaw si Kanetsugo kasama si Aki. Sa parehong pagkakataon, ipinaalam kay Aki na biglang nawala si Kanetsugo, kaya nagsimulang magpanik ang buong klase, lalo na si Aki. Ang totoo, ang taong nakamaskara ay si Yoshino, na siyang nag-akay kay Kanetsugo sa isang bakanteng silid at ikinulong ito roon.
Balik sa storage room, sinabi ni Kikyuni kay Masamune na siya at ang dalawa pa ang personal na tagapagtanggol ni Aki. Isinalaysay din niya kung paanong si Aki ay isang masamang tao na nandahil sa kanya sa nakaraan. Gayunpaman, ginamit ni Masamune ang kwentong ito para paikutan ang kanyang isipan hanggang sa tuluyan na siyang pakawalan nito mula sa pagkakatali. Pagkatapos ay nakatanggap ito ng tawag mula kay Mori na humihiling na makausap si Masamune. Nang ibigay niya ang telepono kay Masamune, sinabi ni Mori na ideklara nilang patas ang laban, at nakiusap na palayain ang kanilang bihag. Napagtanto ni Masamune na gawa ito ni Yoshino, kaya tinanggihan niya ang alok nito upang bigyan ang sarili ng bentahe sa kanilang laban dahil ang kabilang klase ang unang magtatanghal. Nang oras na para sa kanilang pagganap, hinikayat ni Aki si Mori na simulan na ang palabas. Dahil dito, nag-text ito kay Kikyuni na iwan na si Masamune roon at tumulong na lang sa paghahanap kay Kanetsugo. Nang mapagtantong pinaglalaroan lang siya ni Masamune, sinubukan siyang atakihin ni Kikyuni, ngunit naakit niya itong tumalon sa bintana at mahulog sa ilog. Pagkatapos nyon, nakipagkita siya kina Te at Kojuro. Ipinaalam niya sa kanila na maaaring umurong ang kabilang klase dahil nawawala si Kanetsugo. Gayunpaman, ipinaalam ng mga ito sa kanya na nagsimula na ang dula ng mga ito, kaya nagmadali siyang pumunta upang makita kung ano ang pinaggagawa ni Aki. Nang makarating siya sa theater, nakita niya si Aki sa entablado na nagtatanghal, at napansin niyang mas propesyonal ang kanilang tagpo kaysa sa kanyang inaasahan. Habang nagsisimulang magpakita si Aki ng mga mala Chris Brown na galaw ng pagsayaw kasama ang kanyang mga duwende, napanganga si Masamune sa gulat. Nang tanungin siya ni Neko kung may pag-asa bang manalo ang kanilang klase, napagtanto niyang wala silang laban. Bukod kasi sa mala Emma Stone na pagganap ni Aki, nasa ibang antas din ang galing ng buong cast nito. Saktong oras na iyon, sumulpat si Mori sa kanyang likuran at tinanong kung nagugustuhan ba niya ang palabas. Tinanong naman niya ito kung nahanap na ba nila si Kanetsugo. Sinabi nitong hindi pa. Nang tanungin niya kung may kapalit ba ito, isiniwalat ng babae na wala ng ibang lalaking magkakasya sa costume nito. Dahil dito, tinanong niya kung bakit ipinagpatuloy pa rin nila ang dula. Sumagot si Mori na nagpasya si Aki na itutuloy ang palabas kahit walang prinsipe. Bago mangyari ito, ang lahat ng mga aktor ng klase ay nagtipon sa isang silid. Ipinaalala sa kanila ni Aki na nawawala pa rin si Kanetsugo, bago siya nagbigay ng isang talumpati na nagbigay buhay sa kanila upang ibigay ang kanilang pinakamahusay na pagganap. Sa kasalukuyan, sinabi ni Mori na ayaw sumuko ni Aki sa harap ng kaaway. Ngunit inamin niya na mabibigo pa rin sila kung hindi nila mahahanap si Kanetsugo bago matapos ang dula. Habang may luha sa kanyang mga mata, isinigaw niyang mangyayari ang lahat ayon sa plano ni Masamune, sabay takbo palayo. Sinubukan niya itong habulin, ngunit bigla siyang napaluhod sa sobrang panghihina. Sinabi niya kay Neko na kailangan niyang mapakiusapan si Yoshino na pakawalan na si Kanetsugo habang hinahanap niya ang tingin nito. Napansin niyang nasa entablado ito kasama ang iba pa. Napaisip siya kung paano niya ito makakausap mula doon sa itaas. Nakiusap siya kay Neko na tulungan siya sa isang espesyal na kahilingan. Pagkatapos ay pumunta siya sa backstage para harapin si Mori, at nakiusap na pakinggan siya nito kung gusto nitong matapos ang kanilang dula. Isang sorpresang prinsipe. Sa eksena kung saan nasa loob ng kabaong si Snow White habang ipinagluluksa ng mga duwende, naramdaman ni Aki na mas makatutuhanang walang darating para sa kanya. Gayunpaman, biglang sumulpat si Masamune bilang prinsipe. Nagdulot ito ng labis na pagkagulat sa lahat, lalo na sa kanyang mga kamag-aral. Noong inilalahad pa lang niya ang ideya kay Mori, ipinaalala nito sa kanya na magkaaway sila sa labanang ito. Ngunit sinabi niyang hindi karapat-dapat masira ang kanilang dula na nasa antas ng isang Oscar production. Sa kasalukuyan, biglang naging natural ang pagganap ni Masamune na parang si Leonardo DiCaprio sa kanyang karakter. Ngunit ang lahat ng mga nakuhang karangalan o aura points ay nawalan ng saysay nang bigla siyang matisod at sumubsob ang mukha sa sahig. Habang ang lahat ay nakatitig sa gulat, ang ibang mga aktor ay umakyat sa entablado. Ngunit gumawa siya ng paraan sa pamamagitan ng pagpapanggap na ang kanyang karakter ay may malubhang karamdaman. Inakala ni Mori na gusto niyang isabotahe ang dula, ngunit ipinaalam sa kanya ni Kikyuni na may mataas na lagnat si Masamune at tiniyak na tatapusin nito ang palabas.
Habang pasuray-suray siyang lumalapit sa naghihingalong prinsesa, tinulungan siya ni Yoshino sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya pasulong. Sa wakas, nakarating din siya sa harap ni Aki. Nang oras na para halikan ito, nagsimula siyang kabahan. Ngunit sa huli, ginulat niya ang lahat sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng isang hindi malilimutang halik. Kalaunan ay naluha ang dalaga at sinuntok siya palayo dahil sa labis na kahihiyan, na nagdulot ng pagkalito sa mga manunood. Gayunpaman, isinalba ni Yoshino ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsisimula ng isang sayaw kasama ang iba pang mga duwende upang ipagdiwang ang muling paggising ng prinsesa. Kinabukasan, sinabi ni Son Oka sa lahat na ang dulang Snow White ng Class A ang nagwagi sa paligsahan. Kinansela kasi ng Class B ang kanilang pagtatanghal at nauwi sa huling pwesto. Pagkatapos ay inanunsyo niya na ang Best Hero at Best Heroine Awards ay ibinigay kina Masamune at Aki. Nagreklamo si Tae na hindi ito patas dahil natapos lang ng Class A ang dula salamat sa tulong ni Masamune, na nagmamadali namang pumunta sa klinika pagkatapos nyon. Habang nagrereklamo ito, humingi ng paumanhin si Masamune. Binanggit naman ni Kanetsugo na nakiusap din siyang maging prinsipe ng Class B, ngunit tinanggihan siya ni Tae dahil hindi siya bagay sa papel na iyon. Nang tanungin ni Aki kung bakit sila naroon, sinabi ni Kikyuni na balak nilang gawin ang pagdiriwang doon. Idinagdag naman ni Masamune na kailangan nilang gamitin ang silid na iyon dahil puno na ang ibang lugar. Pagkatapos ay iminungkahi ni Son Oka na ayusin ang hidwaan ng mga klase doon sa pamamagitan ng isang labanan sa kantahan. Sumang-ayon naman silang lahat sa hamon, na may kasunduang ang matatalo ang magbabayad ng buong bill. Nang magsimula ang labanan, nagboluntaryo si Tae na mauna at nakiusap kay Masamune na pumili ng kanta para sa kanya. Pinili niya ang isa sa mga pinakasikat na kanta ni Celine Dion, kaya naman nagpakita si Tae ng isang kahanga-hangang pagganap. Nang turn na ni Aki, kinanta niya ang opening song ng Demon Slayer ng may labis na biyaya na nagdulot ng pagluha sa lahat. Matapos ang kaunting kasiyahan, sa wakas ay turn na ni Neko. Pumili siya ng isang kanta tungkol sa pakikipaghiwalay dahil kinakatawan nito ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Habang kumakanta siya, sinabi ni Son Oka kay Kikyuni na ang paligsahang ito ang pagkakataon nila upang tuluyang iwan ni Aki si Masamune sa pamamagitan ng pagpapakita kung gaano ito kabangges o kapangit kumanta. Habang nagtatanghal naman si Yoshino, hiniling ni Kojire kay Masamune na pumili ng kanta. Pagkatapos nyon, sinubukan niyang tumakas, ngunit hinadlangan ni Son Oka at Kikyuni ang kanyang daan. Pinag-isipan siya ng masama ng mga ito hanggang sa dumating si Aki upang patigilan sila. Nang bumalik ang lahat sa silid, sinadya ni Neko at Aki na magkasamang magtanghal ng isang duet, na naging dahilan upang maghiyawan sa tuwa ang lahat para sa kanila. Hindi nagtagal, sa wakas ay turn na ni Masamune. Kinanta niya ang theme song ng Malunggay Pandesal at kumanta ng napakapangit, na naging dahilan upang manghina ang lahat. Pagkatapos ng lahat, naupo siya sa isang bangko kasama si Aki. Tinanong siya ng dalaga kung ano ang gusto niyang gawin bilang paghingi ng paumanhin, kaya nakiusap siyang halikan siya nito. Sinabihan naman siya nitong ipikit ang kanyang mga mata at lumapit para sa isang halik, ngunit ang totoo ay isinubo nito ang isang patatas sa kanyang bibig. Matapos itong maglakad palayo, muling nangako si Masamune na gagawin niya ang lahat upang mapabaliw at mapalapit sa kanya ang malupit na prinsesa. Sino kaya sa tingin ninyo ang unang makakabihag sa puso ng malupit na prinsesa? Si Masamune. Si Kanetsugo. Ipaalam ang inyong mga iniisip sa mga komento. Kung gusto ninyo ng mga ganitong anime recap, mag-like, comment and subscribe na, para sa mga bagong high-class anime recap. Maraming salamat!